Si Lido ay isang taunang lalaki na ginugol ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga space squid sa ngalan ng sangkatauhan. Nagbago ang lahat ng mahiwagang nagising siya sa isang inabandonang planeta, at napagtanto na siya lang ang may sapat na kasangkapan para matapos ang lahat ng kanyang mga kaaway. Nangyari ito libu-libong taon pagkatapos mag-freeze ang Earth, at ang sangkatauhan ay nanirahan sa isang bagong utopia na tinatawag na Avalon. Ang kanilang tahanan ay protektado ng Galactic Alliance of Mankind na nakipaglaban sa mga halimaw na tinatawag na HUD gamit ang AI Transformers. Isang umaga, binati si Lido ng kanyang koronel, si Kajol, na nagpaalam sa kanya ng misyon na salakayin ang Hades Nest. Gayunpaman, ang misyon ay napupunta sa mali kapag sila ay dumanas ng ilang mga casualty. Isinakripisyo ni Kajol ang kanyang sarili para bigyan ng pagkakataon si Lido na umatras sa home base, ngunit inatake si Lido ng isang HUD na naging dahilan upang mahulog siya sa isang wormhole. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa Earth, isang grupo ng mga salvager ang nakahanap ng mecha ni Lido at sinubukang buksan ito. Isang delivery girl na tinatawag na Ami ang nagtanong sa grupo kung ano ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang may ideya dahil hindi nila mabasa ang wika sa suit. Samantala, sa wakas ay nagising si Lido sa chamber, na nagpaalam sa kanya na siya ay natutulog hanggang sa matagpuan siya ng grupong ito ng mga tao. Iniisip ni Lido na dapat silang mga drifter na hindi pa sumasali sa alyansa, ngunit ang kanilang wika ay banyaga sa kanya. Ipinapalam ng chamber kay Lido na hindi nito matukoy ang kanilang mga coordinate, at walang tumugon sa mga distress signal na ipinadala sa lahat ng oras na ito. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya si Lido na maghintay ng pagkakataon na lumabas at suriin ang sitwasyon. Lumipas ang mga oras, at bumababa ang bilang ng mga salvagers hanggang sa isa na lang ang natitira, si Penyon. Pagkatapos niyang umalis, inilabas ni Lido ang kanyang mecha at tinanggal ang kanyang hood upang mapanatili ang kanyang reserbang oxygen. Hindi siya handa sa baho ng pawis ng tao at kung gaano ka-primitive ang kanilang teknolohiya. Bigla siyang tumakbo at nagtago nang bumalik si Penyon sa kwarto kasama si Ami. Habang lumilingon siya sa suit, napansin ni Penyon ang mga yabag sa sahig at binalaan si Ami na pumunta sa tabi niya ng mabilis. Gayunpaman, hinawakan ni Lido si Ami bilang isang bihag at binalaan si Penyon na huwag lumapit. Walang magkaintindihan sa magkabilang panig, kaya sumugod si Penyon, dahilan para tumakbo si Lido kasama si Ami. Dahil dito, nagpatunog ang isang alarma upang bigyan ng babala ang iba tungkol sa isang nanghihimasok. Samantala, inutusan ni Lido ang chamber na i-map out ang ship at pag-aralan ang kanilang wika. Nagpapakita na pinipigilan ng iba pang mga crew si Lido, ngunit patuloy siyang umiiwas sa kanila. Pagkatapos pag-aralan ang container, iminumungkahi ng chamber na ang mga tao ay hindi maaaring maging drifter dahil hindi sila nasa isang spaceship. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakalabas na si Lido at natigilan ng makitang nasa planeta siya na puno ng tubig. Habang tumitingin siya sa paligid, tumalon sa kanya ang alaga ni Ami, napilit na binitawan si Ami habang pinapalibutan siya ng iba pang crew. Agad na tinawag ni Lido ang chamber, na lumabas galing sa loob at lumapag sa likod ni Lido. Nang tanungin ni Lido kung nasaan sila, ipinaliwanag ng chamber na ang tanging planeta na posibleng magkaroon ng breathable na hangin ay ang Earth, ang planeta kung saan nagmula ang sangkatauhan. Ang natitirang bahagi ng ship ay natigilan nang makitang lumilipad ang chamber, kaya tinawag nila ang kanilang mechas para sa reinforcement. Nang lumipad ang chamber para protektahan si Lido, inutusan ito ni Lido na sabihin sa mga tao na hindi nila sinasadyang saktan sila. Dahil dito, isang babaeng nagngangalang Regit ang humakbang at nagpakilala bilang aide ng Gargantia Fleet. Ang chamber ay patuloy na kumilos bilang isang aparato sa pagsasalin para kay Lido, habang ipinaalam niya sa kanila na siya ay bahagi ng HUD Extermination Squad. Hindi pa narinig ng mga tao ang tungkol sa HUD, ngunit iginiit ng chamber na sumali sila sa alyansa. Iginiit ni Regit na ibaba nila ang kanilang mga armas at hiniling na lumabas ang taong nasa suit. Gayunpaman, nagulat si Regit nang malaman na walang tao sa loob nito. Nang maglaon, pinuntahan ni Ami si Regit na nagtanong kung ano ang tingin niya kay Lido dahil siya ang pinakamalapit sa kanya. Sabi ni Ami na parang natarante si Lido at parang ayaw niya itong saktan. Tinanong ni Regit si Bilo kung may alam ba siya tungkol sa mecha, ngunit inamin ni Bilo na wala siyang alam.
Pagkatapos ay nagulat si Regit sa commander na ang suit ay gawa sa advanced na teknolohiya at nagmumungkahi na alisin ito, ngunit sinabihan sila ng komandante na huwag gumawa ng anuman kung sakaling hindi nag-iisa si Lido. Samantala, tinanong ng chamber si Lido kung bakit hindi na lang nila tapusin ang kanilang pinuno at pilitin ang pagtutulungan. Sinabi ni Lido na kakailanganin nila ang mga makasaysayang talaan ng mga tao kung umaasa silang muling makasama ang kanilang mga kaalyado. Higit pa rito, dahil ang Earth ay talagang matitirahan pa rin, maaari nitong palitan ang Avalon bilang kanilang tahanan. Samantala, naghahanda si Ami na simulan ang kanyang mga paghahatid sa buong araw, nang tumakbo ang kanyang mga kaibigan sa kanya at nagtanong tungkol sa cute na lalaki na bumuhat sa kanya kanina. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Ami na abala siya at tumalon mula sa deck upang lumipad sa ibang bahagi ng barko. Nang maglaon, binisita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Bevel, na nagtanong din tungkol sa kakaibang lalaki na nakilala niya kanina. Inilarawan siya ni Ami bilang hindi espesyal at sinabing may isa pang lalaki sa loob ng kanyang mecha na marunong magsalita ng kanilang wika. Pagkatapos ay binigay niya kay Bevel ang isang regalo, na idinagdag niya sa kanyang larwang barko. Habang itinataas niya ang barko, iminumungkahi niya na maaaring nagmula si Lido sa mga bituin, at ipinaalala niya kay Ami ang mga alamat ng mga taong tumakas sa mga bituin nang ang Earth ay nag-freeze. Pagkatapos, lumapit si Ami kay Lido, at nang matukoy ng chamber na wala siyang panganib, lumakad din si Lido papunta sa kanya. Pagkatapos ay naglabas si Ami ng isang piraso ng isda at nag-alok ng ilan kay Lido upang kainin. Nagulat si Lido na kakain siya ng isda, ngunit nang imungkahi ng chamber na isa itong seremonya ng pagkakaibigan, tinanggap at kinain din ito ni Lido na ikinagulat ng lahat. Nagpakilala si Ami at nagtanong kung saan siya galing, kaya itinuro lang ni Lido pataas. Makalipas ang ilang oras, patuloy na nakikinig ang fleet habang sinasagot ni Lido ang mga tanong ni Ami tungkol sa kalawakan. Napansin ni Ami na lalong gumanda ang pagsasalita ng chamber, kaya iminungkahi niya na lumabas ang nasa loob. Dito, ipinakita ni Lido si Ami sa loob ng mecha at ipinaliwanag na ang chamber ay isang AI lamang na tumutulong sa kanya. Si Ami ay labis na nasasabik sa paghahayag, habang si Lido ay mukhang nalilito sa mga babae tulad mo rin. Matapos ipaliwanag ni Ami na pagkatapos magyelo at matuno ang Earth naging planeta ito ng tubig, kaya nabubuhay na sila ngayon sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanilang mga barko sa mga fleet. Ang pangalan ng kanilang fleet ay Gargantia, ngunit mayroon ding iba doon, kabilang ang mga pirata. Bigla, napansin nila ang isang kumikinang na strip ng dagat na lumilipat patungo sa kanila, na tinatawag ni Ami na galaxy. Sa kasalukuyan, ang mga barko ay kumukuha ng kanilang kuryente mula sa agos at sumakay dito hanggang sa ito ay matapos. Biglang, napansin ni Lido ang isang shooting star at sinabihan ang chamber na kalkulahin muli ang kanilang mga coordinate dito, ngunit nauwi pa rin ito sa pagiging dead end. Kinabukasan, iniulat ni Ami ang balita sa kanyang mga nakatataas na hindi naniniwala sa sinabi ni Lido, ngunit iginiit ni Ami na hindi nila maaaring talikuran ang isang taong nangangailangan. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Bilo ang isang pangkat upang siyasatin ang lokasyon kung saan nila natagpuan ang mecha ni Lido. Habang nagpasya si Lido na makipagtulungan sa fleet hanggang sa makontak niya ang kanyang mga kaalyado, biglang tumunog ang alarma at iniulat ng ilan sa mga lalaki na sinasalakay ng mga pirata ang barko ni Bilo. Sinabihan ni Bilo ang kanyang mga tauhan na manatili sa ilalim ng tubig, habang lumalapit ang mga pirata at naghahanda sa pag-atake. Sinusubukan ng kanyang mga tauhan ang kanilang makakaya na atakihin ang mga pirata, ngunit ang mga pirata ay nag-deploy ng kanilang mga saranggola, na nagbibigay sa kanila ng aerial advantage. Pinagmamasdan ni Regit ang kaguluhan mula sa malayo, ngunit kapag humiling siya ng mga reinforcement, sinabi sa kanya na maaaring hindi sila aabot sa oras. Bumalik sa deck ng barko, tumakbo si Ami kay Lido para humingi ng tulong sa mga pirata, kaya pumayag si Lido na tumulong, umaasang gagamitin ito bilang bargain ng chip mamaya. Pinaandar ni Lido ang mecha at naghahanda na lumipad, na nagpaisip kay Regit kung ano ang plano niyang gawin. Samantala, nakapasok na ang mga pirata sa barko ni Bilo at kinuha silang bihag, ngunit tumanggi si Bilo na makipagtulungan. Kasabay nito, kinikilala ng chamber ang lahat ng mga barko ng kaaway at ang mga lalaki na nakasakay sa barko ni Bilo. Inutusan siya ni Lido na alisin ang lahat ng ito, kaya ginamit ng chamber ang kanyang mga laser beam para pasabugan ang mga barko at agad na tapusin ang mga lalaki.
Gayunpaman, habang ang mga tao ay nanunood, sila ay nagkaroon ng napakasamang pakiramdam. Nang bumalik ang chamber sa deck, tumakbo si Ami para tanungin kung ano ang nangyari doon, at tiniyak ni Lido sa kanya na ang lahat ng mga kaaway ay naalis na. Nang mapagtanto ni Ami kung ano ang ginawa niya, tinawag niya itong talunan at tumakbo palayo, na nagpaisip kay Lido kung ang mga babae ba ang tunay na dahilan ng pagkawala ng Earth ilang taon na ang nakakaraan. Nang maglaon, iniulat ni Bilo ang nangyari sa mga pirata. Sinabi ni Regit sa commander na hindi nila maaaring payagan si Lido na manatili sa kanila. Iminumungkahi ng isa sa mga lalaki na ibigay siya sa mga pirata, ngunit binalaan sila ni Penyo na sa halip ay makipagsanib puwersa siya sa kanila. Iminumungkahi ng commander na hintayin nila ang mga pirata na mag-react at mag-deploy ng mga countermeasure kung gagawin nila. Samantala, nakaupong mag-isa si Ami, nagsisisi na humingi ng tulong kay Lido nang lumapit si Bilo at humingi ng tulong sa kanya sa isang bagay. Ilang sandali pa, lumipad si Ami kasama si Bilo para makita si Lido. Nang makarating si Ami, humingi siya ng tawad sa pagsigaw niya sa kanya kanina, ngunit sinabi ni Lido sa kanya na hindi na kailangang humingi ng tawad. Nagbigay si Bilo ng isa pang piraso ng karne bilang alay ng kapayapaan, ngunit hindi masyadong natuwa si Lido dito. Nang umupo sila upang mag-usap, sinabi ni Bilo kay Lido na ang pagpaslang ay ang pinakamalaking bawal para sa kanila. Hindi maintindihan ni Lido ang kanilang loika dahil handa silang tapusin ang mga hayop para sa pagkain. Kaya, ipinaliwanag ni Bilo na kakain lang sila ng sapat upang mabuhay. Pagkatapos ay itinuro niya na ang mga pirata ay tao rin at mali ang tumapos ng buhay ng walang pag-iisip. Tinanong ni Lido kung bakit sila nag-aabala sa pag-armas sa kanilang sarili kung ganoon ang kaso, kaya ipinaliwanag ni Bilo na dahil ang mga pirata ay gumagamit ng mga armas upang bantaan ang ibang mga armada, kailangan nilang ipakita sa kanila na hindi sila susuko ng walang laban. Bale, ito ay isang anyo ng negosasyon. Kailangan nilang lahat na hilahin ang kanilang mga mapagkukunan or hindi sila mabubuhay, kaya ang fleet ay nangangailangan ng isang paraan upang ipakita sa kanila na hindi ito nagkakahalaga ng pag-atake sa kanila. Gayunpaman, ngayong dam-anak na ang dugo, gagawin ng mga pirata na tumapos ng higit pang buhay upang mabawi ang kanilang posisyon. Sa wakas ay naunawaan na ito ni Lido, kaya sinabi sa kanya ni Bilo na kakailanganin nila ang kanyang tulong sa pakikipaglaban sa mga pirata at ibinigay sa kanya ang isang communicator. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay, at umalis pagkatapos sabihin ni Ami kay Lido na sumama sa kanila kung wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya, sinabi ni Lido na isasaalang-alang niya ito. Pagkatapos ay pinasalamatan niya siya sa pagtulong sa mga pirata at lumipad, na iniwan si Lido na nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng pagsasabi ng salamat. Samantala, nalaman ng pinuno ng mga pirata na si Rockage ang mga aksyon ng Gargantia at nagpa siya na gusto niyang turuan sila ng leksyon. Ang mga pirata ay nagsimulang magtungo sa Gargantia, at nang makita sila ng mga tripulante, nagpadala sila ng salita sa opisina ng commander. Doon, napagtanto ng mga pinuno ng barko na ang lahat ng mga barkong pirata sa lugar ay darating para sa kanila, kasama si Rockage, ang pinakamasama sa kanilang lahat. Ang isa sa mga kapitan ay nagmumungkahi ng pagbabago ng kurso, ngunit ang komandante ay nagsabi sa kanya na ito ay walang silbi dahil hindi nila maaaring malampasan ang mga ito, dahil sila ay lubhang malalampasan. Iminumungkahi ni Ridget ang mga negosasyon, ngunit ipinaalala sa kanya ng komandante na darating sila para sa paghihiganti. Dito, iminumungkahi ni Bilo na humingi ng tulong kay Lido at makipag-ugnayan sa kanya sa communicator. Nang sabihin ni Lido na handa siyang tumulong, ibinibigay ni Bilo ang communicator sa komandante, ngunit ang iba pang mga kapitan ay nag-aalala kung ito ang pinakamagandang gawin. Sa halip ay kinausap ni Regit si Lido, at tinanong kung bakit gusto niyang tulungan ang kanilang maliit na fleet kung sapat na ang kanyang firepower para maalis silang lahat. Ipinaliwanag ni Lido na umaasa siyang makipagkalakalan sa kanila, at dahil hindi sumusunod ang mga pirata sa mga patakaran, mas mabuting makipagkalakalan sa Gargantia. Pinayuhan ni Regit ang commander na kunin si Lido sa kanyang kasunduan kapalit ng pananatili doon, kaya pumayag ang commander. Nang maglaon, nakipagkita si Lido kay Regit, na nagsabi sa kanya na kumilos bilang isang diversion para sa mga pirata nang hindi gumagamit ng labis na karahasan, habang si Penyon ay masyadong abala sa pagsisiyasat sa cockpit ng chamber.
Pagkatapos, magsisimula ang misyon at ang mga fleets ay naghahanda para sa paparating na labanan sa pamamagitan ng pag-off sa lahat ng kanilang mga ilaw. Samantala, humihingi si Rockage ng anumang update sa fleet ng Gargantia, ngunit tila hindi pa sila kumikilos. Ang mga pirata ay nakakaramdam ng tiwala na sila ang mga master ng kadiliman, hanggang sa isang maliwanag na liwanag mula sa chamber ang sumisikat at ibinunyag ang kanilang lokasyon. Agad na sinimulan ng mga pirata ang pag-atake sa chamber, ngunit habang sila ay na-distract, ang mga barko ng Gargantia ay nagpaputok mula sa tapat. Mukhang hindi nito nabahali si Rockage na nag-utos lang sa kanyang mga tauhan na paputukan sila. Matapos magpalitan ng putok ang dalawang panig, ang mga barkong Gargantia ay nagkaroon ng matinding pinsala. Ipinaalam ng chamber kay Lido ang pag-unlad na ito, kaya nagpa siya si Lido na kunin ang mga sandata at makina ng mga pirata upang tumulong. Dahil dito, lumipad pababa ang chamber at tinutupad ang utos, pinapanatili ang mga casualty sa zero. Dahil ang mga pirata ay nagkakaroon ng matinding pinsala, nagpa siya si Rockage na sa wakas ay oras na para kumilos. Bumalik sa fleet ng Gargantia, nakita ng crew ang isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Biglang nagsimulang umakyat sa gilid ng barko ang maliliit na pirate mecha para umatake. Ipinadala ng Gargantia ang kanilang mga mecha upang harapin sila, habang sinusubukan nilang paputukan ang ilan sa kanila. Nagpapakita si Rockage ng isang espesyal na mecha at dumiretso sa Gargantia, kahit na sinusubukan siyang pigilan ng mga nangungunang barko. Ang kanyang mecha ay nagagawang tumalon ng buo sa kanila at mabilis ang paglampas sa anumang iba pang mga hadlang. Sa wakas, bumagsak siya mismo sa katawan ng barko, malapit sa kung saan nagtitipon ang commander at ang iba pang mga kapitan. Habang nagsisimula siyang umakyat, sinabihan ng komandante ang mga kapitan na umalis doon dahil siya lang ang gusto niya. Gayunpaman, bago pa makalapit si Rockage, kinapitan siya ng chamber mula sa likuran. Biglang dumating ang dalawa sa mga kampan ni Rockage papunta sa kanila, at nagpadala ng mga lubad para hilahin sina Rockage at chamber sa tubig. Balak ni Rockage na samantalahin ang tubig, ngunit hinayla pa sila ng chamber sa hangin at sinabihan silang sumuko. Sinabi ni Rockage na mas gugustuhin niya masawi kaysa sumuko, kaya sinira ni chamber ang kanyang mecha at itinapon siya sa malayo sa dagat. Nang makita ito, ang natitirang mga pirata ay umalis sa misyon. Habang nagagalak ang mga tauhan ng Gargantia, lahat sila ay bumaling kay Lido upang pasalamatan siya sa kanyang tulong, ngunit nang tanungin ni Lido kung ano ang ibig sabihin ng parirala, ipinaliwanag ng chamber na ginagamit ito upang ipahayag ang pasasalamat. Pagkatapos, tinanong ni Regit ang komandante kung ano ang balak niyang gawin kay Lido, ngunit hiniling ng komandante kay Regit na magpas siya. Samantala, sa wakas ay bumalik si Lido sa deck kung saan siya hinihintay ni Ami na may kasamang hapunan. Bilang tugon, sinabi ni Lido na salamat sa kanilang wika. Kinabukasan, bumalik ang Gargantia sa kanilang mga normal na aktibidad at tinatanggap pa nga ang isang bagong barko sa fleet nito. Pagkatapos makipagkita sa bagong kapitan, tumawag si Regit para ipaalam sa commander ang magandang pag-unlad ng lahat, maliban kay Lido. Nang maglaon, sinubukan ni Lido na tumulong sa pagbubuhat sa mga cargo. Ang chamber ay nakakagulat na hindi maayos sa pagtatrabaho bilang isang tagabuhat ng cargo. Masama ang pakiramdam ni Lido sa paglala ng mga bagay kapag nakita niya ang kanyang invoice. Kanina, binigyan ni Regit ng pwesto si Lido sa storage unit dahil hindi pa nila naisip ang kanyang mga karapatan sa paninirahan. Gayunpaman, naisip ni Lido ang pagiging technically homeless hanggat ang chamber ay nanatiling malapit sa kanya. Panghuli, iniabot sa kanya ni Ridget ang isang invoice na humihiling na magtrabaho siya upang bayaran ang pinsalang idinulot niya sa hangar. Ipinaalala ni Ami kay Ridget ang tulong ni Lido sa mga pirata, ngunit iginiit ni Ridget na ang pinsala sa hangar ay isang hiwalay na issue, at may iba pang mga bayarin na handa nilang talikuran sa panahon ng kanyang pananatili. Maayos naman si Lido sa pag-aayos, at iyon ang naging trabaho niya para mabayaran ang mga pinsalang iyon. Sinabihan ng isa sa mga lalaki si Lido na bumalik sa trabaho kasama ang paglipat ng kargamento, ngunit nang magsimula muli ang chamber, isang lalaking nagngangalang Joe ang nagtanong kung maaari niyang sabihin kay chamber na makinig sa kanyang instruction sa halip. Mamaya, lumipad si Ami para maghatid ng package para kay Penyun.
Nakita niya ang chamber na masipag sa trabaho kasama ang mga kargamento, gayunpaman, nang mapansin nila si Lido na nakaupo sa gilid, tinawag siya ni Penyo na isang tamad at nagmumungkahi na itapon siya sa dagat. Samantala, nilaser ni Lido ang ilang mga butas sa isang kakaibang bagay, habang pinapanood niya ang mga bata na tumatakbo sa init na walang konsepto ng kasiyahan. Nagtataka si Lido kung paano maaaring lumaki ang mga walang disiplinang bata na maging produktibong miyembro ng lipunan. Ang mga bata ay nagsimulang magtipon sa paligid ng chamber, umaasang makakuha ng libreng sakay, kaya binigyan ni Lido ng pahintulot ang chamber na itaboy sila na parang mga langaw. Pagkatapos, tumakbo si Ami para tanungin si Lido kung ano ang ginagawa niya. Nang sabihin ni Lido na nakatambay siya, tinanong ni Ami kung ano ang ginagawa niya. Nakapagtataka, hindi rin alam ni Lido kung ano ang kanyang ginagawa at ipinaliwanag na ito ay talagang isang hadaklo. Sinabi ni Ami na talagang maganda ito, kaya sinabi ni Lido sa kanya na maaari niyang itago ito dahil mas marami siya kung saan nanggaling iyon. Pagkatapos silang dalawa ay namasyal, at sinabi ni Ami kay Lido ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi pa naririnig ni Lido ang termino noon, at nang subukan ni Ami na ipaliwanag kung ano ang isang pamilya, sinabi ni Lido na wala sila dahil hindi ito mahusay. Pagkatapos ay sinabi ni Ami ang tungkol sa pagkahilig ni Bevel sa kalawakan, ngunit dahil mayroon siyang sakit sa katawan, hindi na siya makalabas. Sinabi ni Lido kay Ami na ang mga mahihinang individual ay itinapon sa Galactic Alliance dahil hindi sila kailangan sa labanan. Nagulat si Ami dito, ngunit hindi maintindihan ni Lido kung ano ang problema. Pagkatapos ay humiling siyang makipag-usap sa isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng kapaki-pakinabang na intel. Dahil dito, iminumungkahi ni Ami na dalhin siya upang makita si Dr. Ordem, na siyang pinakamaalim na tao sa fleet. Dinala si Lido patungo sa isang maduming container, kung saan ipinakilala siya ni Ami kay Dr. Ordem. Dahil kailangang ipagpatuloy ni Ami ang kanyang mga delivery, nangako siyang sasunduan si Lido mamaya at umalis. Matapos tanungin ni Lido si Dr. Ordem para sa impormasyon, nagulat si Dr. Ordem nang makita niya ang teknolohiya ng chamber para sa kanyang sarili. Ang mga lalaki ay umupo upang makapag-usap, at si Lido ay nagtanong kung alam niya ang anumang paraan upang muling sumali sa Galactic Alliance. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Dr. Ordem na ang karamihan sa kanilang sinaunang kaalaman ay nawala, kabilang ang anumang tungkol sa paglalakbay sa Interstellar. Nang ipakita niya sa kanya ang natitira nilang kaalaman, mukhang dismayado si Lido. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa organisasyon ng kanilang fleet at kung bakit ito ay napaka-inefficient, lalo na ang bahagi kung saan pinoprotektahan nila ang mahihina. Si Dr. Ordem ay tumatawa nang marinig niya ito, at sinabi kay Lido na mayroon siyang makitid na interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng kahusayan. Pinapayuhan niya si Lido na makipag-usap kay Bevel minsan, at nasa sakaan niya ang pagpapasya kung gaano ito magiging kapaki-pakinabang. Nang maglaon, dinala ni Ami si Lido upang makilala si Bevel. Si Bevel ay nasa sabik na makilala ang isang tunay na spaceman, habang pinoproseso pa rin ni Lido kung ano ang isang maliit na kapatid. Agad na humingi ng impormasyon si Lido, ngunit nang humanga si Bevel sa teknolohiya ng chamber, ipinakita sa kanya ni Lido ang isang portable na bersyon ng chamber. Biglang sumulpat sina Sai at Melty na humihingi ng tulong sa kanya nang makita nila si Lido, at agad na sinimulan ang panunukso kay Ami. Kailangang magtrabaho muli ni Ami, kaya iniwan niya si Lido kay Bevel, na nagpaalam sa kanya. Matapos tanungin ni Bevel si Lido kung siya ay talagang mula sa kalawakan at nagtataka kung ano ang hitsura nito, ipinaliwanag ni Lido na ang Galactic Alliance ay naglalayong ipagtanggol laban sa mga Huddle sa isang digmaan na nagaganap mula noong itinatag ang Alliance hanggang sa kasalukuyan. Tinanong ni Bevel kung napapagod ba sila, ngunit sinabi ni Lido na sino mang mapapagod ay masasawi. Nabalisa, binago ni Bevel ang paksa sa kanyang bagong buhay sa Gargantia, ngunit nagdalamhati si Lido na hindi niya maintindihan ang kanilang hindi mahusay at hindi kumikitang mga aksyon. Ipinaalam sa kanya ni Bevel na ang fleet ay hindi isang organisasyon, sila ay mga tao lamang na nagtitipon upang tumulong sa isa't isa. Nang tanungin ni Lido kung bakit, sinabi ni Bevel na hindi ito mahalaga. Iginiit ni Lido na ang layunin ng mga tao ay sakupin ang Huddle, na nangangahulugan na ang mga taong tulad ni Bevel ay mapupuksa kaagad. Dito, tinanong ni Bevel kung ano ang mangyayari kapag natalo na nila ang lahat ng Huddle. Sinabi lang ni Lido na naka-standby siya hanggang sa hintayin niya ang kanyang mga susunod na order.
Ipinaliwanag ni Bevel na naka-standby din sila, na halos kapareho ng pamumuhay. Nang maglaon, nagpakita si Below upang kulitin si Lido tungkol sa pagpayag kay Joe na gamitin ang kanyang mecha. Tinanong lang ni Lido kung ang kanyang mga aksyon ay kapaki-pakinabang, kaya sinabi ni Below na oo. Gayunpaman, nagdalamhati si Lido na hindi alam kung anong mga aksyon ang susunod na gagawin. Nang subukan ni Below na payuhan siya, biglang bumuhos ang ulan. Natakot si Lido, ngunit sinabi sa kanya ni Below na ito ay sariwang tubig lamang at inutusan siyang kumuha ng ilan sa chamber. Sinabi ni Lido sa chamber kung ano ang gagawin habang pinagmamasdan niya ang lahat, matanda at bata, na nagtutulungan sa pag-iipon ng tubig ulan. Pagkatapos, bumalik si Lido sa pagmumuni-muni habang iniisip niya kung ano ang takbo ng alyansa sa digmaan. Samantala, nakita ni Nasai at Melty si Lido mula sa malayo at masama ang loob nito dahil mag-isa lang siya sa kakaibang lugar. Sa tingin nila ay nag-aalala rin si Ami, kaya pinaalis nila ito upang makipag-usap sa kanya. Nang maabot niya ito, napansin niya ang basa nitong damit at niyaya niya itong bumalik sa kanyang lugar upang matuyuan. Doon, si Bevel ay patuloy na nagtatanong kay Lido tungkol sa kalawakan, kaya ipinahayag ni Lido na ang mga taong tulad niya ay hindi umiiral sa kalawakan. Gayunpaman, ipinaalam ni Bevel kay Lido na kailangan ang kanyang buhay dahil kailangan siya ni Ami, at kailangan din niya ito. Hindi ito maintindihan ni Lido, kaya kinuha ni Bevel ang Hodou's Claw at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito kay Lido. Iminumungkahi ni Bevel na ito ay isang plote at ipinapakita sa kanya kung paano ito patugtugan. Ang tunog ay nagbabalik ng alaala ng isang batang lalaki, na kamukha ni Lido, na ipinadala gamit ang isang Hodou's Claw. Biglang umiyak si Lido pero kahit siya ay hindi alam kung bakit. Pagkatapos ay hiniling niya kay Bevel ang Hodou's Claw pabalik habang si Ami ay bumalik na may dalang tsaa. Nang gabing iyon, tinanong ni Lido ang chamber kung may anumang update sa kanilang lokasyon, ngunit sinabi ng chamber na tinatrabaho pa rin niya ito. Dito, nagpasya si Lido na matuto patungkol sa planeta. Kinabukasan, bumalik si Lido sa dati niyang pagmumuni-muni, nang maalala niya ang tanong ni Bevel kung ano ang gagawin kapag natalo ang lahat ng mga Hodows. Pagkatapos ay hiniling niya sa chamber na maghanap ng trabaho na maaari niyang gawin sa fleet, ngunit tila walang resulta. Kapag nadismaya si Lido, ipinaalala sa kanya ng chamber na ang tanging kakayahan niya ay ang pagsasabi sa isang AI kung ano ang gagawin, kaya medyo wala siyang silbi. Kaya lang, tumakbo si Ami sa kanila at tinanong ang chamber kung ano ang ginagawa niya. May binanggit na call ang chamber habang binubutod pa rin ni Lido ang mga Hodou's Claw. Hiniling ni Ami na subukan ito, ngunit kapag walang tunog na lumabas, itinatanong niya kung hindi pa ito tapos. Iginiit ni Lido na wala itong silbi sa alinmang paraan, ngunit sinabihan siya ni Ami na huwag masyadong malupit. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang sobra kasama ang kanyang sahod para sa pagkarga ng kargamento. Nang kakaiba itong tiningnan ni Lido, tinanong ni Ami kung mayroon silang pera sa kalawakan, ngunit sinabi sa kanya ng chamber na hindi pinapayagan ng alliance ang mga sundalo na magkaroon ng pribadong mga gamit. Sinabi ni Lido kay Ami na gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niyang suportahan ang isang tao kapalit ng pera. Sa kasamaang palad, walang ideya si Ami kung anong uri ng trabaho ang maaaring gawin ni Lido. Nang maglaon, sinundan ni Lido si Ami para sa kanyang mga delivery habang nagtatanong siya sa paligid para sa anumang trabahong available. Nakalulungkot, ang huling trabahong magagamit ay nakuha na. Sumunod silang tumungo sa mangingisda, ngunit halos mas marami ang mga lalaki doon kaysa isda. Sumunod, pumunta sila kay Billows, ngunit ipinaliwanag niya na sila ay masyadong abala upang kumuha ng isang baguhan, kaya iyon ay isa pang walang tsansa. Sinabi ni Ami na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga delivery, kaya iminungkahi ni Lido na maghanap siya ng mga trabaho ng mag-isa. Bumalik siya sa seksyon ng pagkarga ng kargamento, ngunit masyadong abala si Joe sa pagsigaw ng mga utos upang mapansin ang kanyang pag-iral. Kahit saan siya magpunta, parang walang bakante, habang ang chamber ay abala sa pagnanakaw ng spotlight. Sa wakas, nakahanap siya ng trabaho sa isang tagapag-alaga ng baka, ngunit mas gugustuhin ni Lido na tumalon sa barko kaysa gawin ito maghapon. Matapos makatakas sa trabahong iyon, tinanong ni Lido si Chamber kung may mga update sa trabaho, ngunit wala pa rin. Biglang tumunog ang alarm, at huminto ang mga makina ng fleet. Sa sandaling iyon, hinagisan ni Penyon si Lido ng isang beach shirt at sinabi sa kanya na magpalit.
Nang tanungin ni Lido kung ano ang nangyayari, sinabi lang ni Penyon kay Lido na sumama sa kanya. Ilang sandali pa, nagkita sila Ami at Bevel na nag-iisip kung talagang magandang ideya na mag-party. Ipinagmamalaki ni Penyon ang mga pakinabang ng pagiging isang boss, ngunit ang lalaki ay talagang nagtatago sa kanyang mga tauhan. Sa mga araw na kalmado, iniiwan nila ang galaxy current at pinutol ang kuryente para magawa nila ang maintenance sa mga barko. Ito ay tulad ng isang pahinga. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang party spot, at nakita ni Lido kung gaano kaganda ang dagat kapag hindi maangin. Naghihintay na sa kanila sina Sai at Melty, kaya sumama si Chamber sa crew, at opisyal na nagsimula ang party. Nagpalit ng bikini ang mga babae at nag-alok na ipakita kay Lido kung paano rin alisin ang kanyang damit. Bago niya alam, naalis na agad ang kanyang damit. Habang naglalaro sila sa tubig, nahiga si Bevel sa isang upuan sa damuhan at hindi nagtagal ay sinamahan ni Dr. Ordem. Nang maglaon, naghanda si Penyo na mag-ihaw ng karne, ngunit nang malaman niyang hindi pa bumabalik ang kuryente, tinanong niya si Lido kung maaari nilang gamitin ang chamber. Ibinigay ni Lido kay Chamber ang kanyang mga tagubilin, ngunit natapos niya ang pagsusunog ng lahat ng karne. Sa kabutihang palad, mayroong higit pa kung saan nanggaling iyon. Biglang tinawag ni Penyon si Lido para sa isang trabaho para kumuha ng mga gamit para sa kanya, at nag-alala siya nang marinig niya kung saan pupunta si Lido. Ngunit pinaalalahanan siya ni Penyon na sinayang niya ang lahat ng karneng iyon. Nang maglaon, nagpahid ang mga babae ng kanilang sunscreen habang sila ay nagsa-sunbathing, at hindi gustong tumaba dahil sa sobrang pagkain ng barbecue. Biglang nakatanggap si Ami ng tawag mula kay Regit na nagsabi sa kanya na lumipad papunta sa mga sprinkler at i-on ang pump. Si Ami, na kailangang umalis sa barbecue party, sa huli ay ginawa itong isang karera kasama ang mga babae. Matapos marinig ito, tinanong ni Chamber si Penyon kung bakit sila excited na kumain ngunit nag-aalalang tumaba. Binabalaan siya ni Penyon na huwag nang alalahanin ang mga ganoong bagay. Samantala, si Lido ay kinakabahan habang siya ay naglalakad sa lansangan ng barko. Bigla siyang tinambangan ni Muscleman na nakasuot ng pangbabaeng damit, naghahanap ng isang magandang kaganapan. Sa kabilang banda, sinimulan ni Ami at ng mga babae ang kanilang karera sa mga sprinkler at pinabilis ang mga kalapit na barko. Samantala, hinikayat ni Penyon si Chamber na ibaba ang kanyang ulo habang umaasa siyang gagawin siyang bagong grill. Dumating si Bilo at nagalit si Penyon dahil sa hindi niya ginagawa ang kanyang pagkukumpuni, kaya inalok siya ni Penyon ng ilan sa kanyang karne para pakalmeyin siya. Bumalik sa mga lansangan ng barko, hinabol si Lido ng mga muscleman at tumawag sa Chamber para sa tulong. Sinabi ni Penyon kay Chamber na kailangang matutunan ni Lido ang ilang bagay tungkol sa lipunan, kaya pumayag si Chamber na iwanan siya. Sa sandaling iyon, maginhawang lumabas si Regit upang magpahinga at umupo sa tabi ni Bilo, na itinuro kung gaano kaganda ang kanyang swimsuit. Sa gilid ng fleet, hinabol si Lido ng mga muscleman, at nang makarating siya sa dulo, bumigay ang hagdanan, at nahuhulog siya hanggang sa mas alo siya ni Ami gamit ang kanyang gabay sa pag-surf. Gayunpaman, nagpapatuloy ang karera, kaya't inilabas ni Ami ang lahat ng mga paghinto upang unahan ang mga babae at sa wakas ay nanalo sa laban. Pagkatapos, sinimulan ni Ami ang pagpump habang nagpapagaling si Lido mula sa kanyang trauma. Habang nagre-relax silang lahat, nagsimulang manginig ang tore, kaya nagmadali ang mga babae para panoorin ang pag-activate ng mga sprinkler. Nang makita sila ni Lido, sumunod siya sa kanila at humigop din ng kanyang inumin. Nang maglaon, ibinaba ni Ami si Lido upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa pagtakbo sa lambak ng anino ng kasawian. Sa wakas ay nalampasan niya ito ng buhay at nakarating sa lugar na matagal na niyang hinahanap. Doon, nakilala niya ang isang granny na nagulat nang mabasa nito ang sulat. Nagtataka siya kung ano ang balak niyang gawin dito, ngunit sa huli ay binigay niya sa kanya ang isang kahon at pinaalis siya. Ngayon, napagtanto ni Lido na kailangan niyang bumalik sa nakakatakot na lugar muli. Kalahati lang ng shirt niya ang nakalabas, at pagbalik niya, nakita niya ang karamihan sa fleet para sa party. Ang chamber ay karaniwang isang higanteng kawali ngayon, habang nililimitahan ni Penyon ang lahat ng malaman ang tungkol sa barbecue. Winelcome niya ulit si Lido, hindi pinapansin ang lokasyon ng mga mantsa ng kolorete. Nang buksan niya ang kahon, nasa sabik ang lahat na tikman ang nasa loob nito, at tinulungan niya si Lido na kumuha ng isang plato ng karne. Kapag natikman niya ito kasama ng sarsa ng granny, ang sarap ay tumatak sa isip niya.
Nakaupo silang lahat at pinapanood ang paglubog ng araw, ngunit nang dumaan ang isang bug zone ng hangin, sa wakas ay natapos na ang party time, at bumalik sila sa kanilang mga trabaho. Sinabi ni Ami kay Lido na ito ay dapat na isang party para sa kanya, na ideya ni Penyo na pasayahin siya dahil si Lido ay walang mahanap na trabaho. Pinasasalamatan siya ni Ami sa pagsusumikap para sa lahat, na nagpapasaya kay Lido. Pagkatapos, pinaalis niya si Lido upang ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho para sa anumang bagay na kapaki-pakinabang. Kinabukasan, iniisip ni Lido kung ano ang gagawin sa napakaraming pera dahil pagkain at oxygen lang ang kailangan niya. Nag-aalala siya na baka binigyan siya ng mga ito ng higit sa nararapat sa kanya. Nang magpakita si Ami para tingnan siya, sinabi sa kanya ni Lido na hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang sweldo, kaya ipinaalam sa kanya ni Ami ang isang paparating na karnabal kung saan makakabili siya ng maraming masasayang bagay. Habang naglalakad sila sa paligid ng mga barko, sinabi niya sa kanya kung ano ang isang karnabal. Dumating sila sa isa sa kanyang mga delivery spot, at inaalok ni Ami si Lido bilang manpower para sa mangingisda. Nang tanungin ng lalaki ang kanyang meka, sinabi sa kanya ni Lido na solong lumilipad siya sa pagkakataong ito. Nang maglaon, ipinakita sa kanila ng lalaki ang isang galaxy strip na karaniwang isang malaking fishing pond kung saan nakulong ang mga isda. Makalipas ang ilang sandali, pinangangasiwaan ni Lido ang isa sa kanilang mga mek at naging madali ang kanilang mga kontrol. Kapag humingi siya ng sistema ng suporta sa impormasyon, sinabihan siya ng lalaki na gamitin ang kanyang sariling mga mata at inutusan pasulong. Naglakad si Lido sa gilid at tumalon sa tubig. Kapag siya ay muling lumabas, sinabihan siya ng amo na lumipat sa galaxy strip ng tahimik. Kaya, inutusan ni Lido ang meka na magtakda ng mga coordinate. Sinabihan ng amo si Lido na lumangoy lang, ngunit sinabi ni Lido na hindi niya kaya. Kaya, nahuli nila siya na parang isda at sinibak siya. Pagkatapos, iminumungkahi niya na kumain sila ng tanghalian. Kaya, umorder si Ami ng isang buong buffet para sa kanyang sarili habang si Lido ay kumuha lang ng isang plato ng barf. Sinabihan siya ni Ami na huwag sumama ang loob sa trabaho at iminumungkahi niyang tumambay siya sa karnabal para sa araw na iyon, ngunit kailangan muna nilang kumain. Sinabi ni Lido na masarap ang kanyang pagkain, kaya sinabihan siya ni Ami na aipakin ito sa kanya. Minsan, sinusubukan ni Lido na mag-practice ng nakangiti kapag muling nagpakita sina Sai at Melty. Sinabi ni Ami kay Lido na kailangan niyang pumunta ngunit nangakong makikipagkita sa kanya sa carnival mamaya. Pagkatapos magmungkahi ng chamber na mag-isa sa fishing mission, sinabihan siya ni Lido na gawin ang gusto niya. Tumungo si Chamber sa mga bangkang pangisda at ipinaalam sa amo na mag-isa siyang pupunta sa misyon. Sinabihan siya ng amo na kumuha ng ilang lambat sa pangingisda, ngunit umiwas lang si Chamber ng mag-isa. Samantala, nakipagkita si Penyon kay Lido at sinubukang pasiglahin siya mula sa pagkabigo sa kanyang trabaho. Pag-upo nila, tinanong ni Penyon si Lido kung na-homesick ba siya, kaya sabi ni Lido wala na siyang paraan para bumalik pa. Nagdadalamati si Lido na kakaiba siya sa mga tao, kaya sinabi ni Penyon sa kanya na hindi nila siya naiintindihan. Pagkatapos, nagsagawa ng dance show si Ami at ang kanyang mga kaibigan para sa karamihan, habang tinanong ni Penyon si Lido kung may gusto ba siyang gawin sa barko. Kapag walang ideya si Lido, gaya ng dati, iminumungkahi ni Penyon na sumama sa kanyang gagawin, na maaaring humantong sa maraming pera. Sinabi ni Lido na mayroon na siyang pera, kaya ipinaliwanag ni Penyo na maaari siyang bumili ng mas magagandang bagay gamit ang pera, kahit na isang malaking barko. Sa sandaling iyon, huminto si Bilo at sinabihan si Lido na makipagtambol sa kanya sa halip, ang tunay na pro. Nag-aalok siya na ituro sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman, at hindi lamang tungkol sa pagsalvagyang ng gamit. Iginiit ni Penyo na kung mananatili si Lido sa kanya, kakain sila ng maayos gabi-gabi, habang si Bilo ay nag-aalok ng teknikal na kasanayan sa sining. Nag-aalok si Penyo ng libreng booze at rice cake, ngunit hindi pagkain ang ibig niyang sabihin. Nagsimulang magtalo sina Bilo at Penyon tungkol dito, habang si Lido ay nakatuon sa mga magagandang assets na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Sa wakas, dumating na ang pagkain, ngunit nang buksan ito ng waitress, naisip ni Lido na hot-dogs iyon at inilabas ang kanyang baril. Habang patuloy na kinakabahan si Lido, ipinakita sa kanya ni Bilo na isa lamang itong hindi nakakapinsalang octopus at iniisip kung ano ang kanyang gagawin kung makatagpo siya ng whale squid. Biglang nakipag-ugnayan si Chamber kay Lido para humingi ng tulong.
Hindi rin pala magaling si Chamber sa pangingisda. Ginamit ng tipak ng metal ang kanyang gravity wafer upang sipsipin ang isda at maging sanhi ng isang buong vortex ng tubig sa ibabaw. Ang resulta ay nakakuha na isda na hindi masyadong ikinatuwa ng amo. Pagdating ni Lido, humingi ng tulong si Chamber kaya natuwa si Lido na tumalon at kontrolin ito. Sinabihan ng amo si Lido na gumamit na lang ng lambat sa pagkakataong ito, kaya hiningi ni Lido ang pinakamalaking net na posible at ang tulong ng iba pang mekes. Sa pagkakataong ito, nakakahuli si Lido ng 1 toneladang isda, at lahat sila ay nagtutulungan upang kunin ang kanilang nahuli. Sa wakas ay nasiyahan ang amo, kaya pinagalitan siya ni Below dahil hindi niya talaga tinuruan si Lido. Nang gabing iyon, tumambay sina Ami at Lido pagkatapos ng karnabal kaya ipinakita sa kanya ni Lido na sa wakas ay tapos na siya sa plote. Biglang kumidlat, at si Lido ay nagmamadaling protektahan si Ami habang hinahanap ni Chamber ang kalaban. Tiniyak ni Ami kay Lido na maayos ang lahat at sinabihan siyang tumingin sa dagat. Biglang nagpakita ang isang magandang pader ng liwanag, at si Lido ay nabighani dito kaya nakalimutan niyang bitawan si Ami. Ipinaliwanag ni Ami na nabubuo ang mga ilaw kapag may lumabas na galaxy loop, at ibinalik nito si Lido sa realidad. Pagkatapos ay sinabihan ni Ami si Lido na magsanay pa ng plota. Kaya, tinanong ni Lido kung iyon ang ginawa niya sa pagsasayaw. Pagkatapos ay hiniling niya na makita ang kanyang sayaw, kaya pumayag si Ami na ipakita sa kanya bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga. Nakalimutan ng bibig ni Lido kung paano ito isara, habang pinagmamasdan ang katawan ni Ami sa mga posisyon na hindi pa niya nakikita. Nagtatapos ito sa pagiging isang mas mahusay na alok kaysa sa anumang maya alok ni Penyon. Pagkatapos nilang bisitahin si Bevel, nagabot si Lido ng regalo para sa kanya. Doon, sinabi sa kanila ni Lido na inanyayahan siya na subukan ang mga trabaho sa pagliligtas, kaya sinabi sa kanya ni Bevel na maaaring malaman niya kung ano ang nasa planeta noong sinaunang panahon. Kinabukasan, sinubukan ni Lido ang pagsadyap kasama si Below, na nagulat na pinili siya sa halip na si Penyon. Sinabi ni Lido na marami siyang dapat matutunan mula sa kanya, ngunit tinitiyak niya sa kanya na maaaring dagdagan ni Chamber ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo. Biglang naalarma si Lido at itinulak si Below sa gilid para protektahan siya. Kinukumpirma ng Chamber ang presensya ng isang hado, at nang marinig ito ni Lido, inutusan niya si Chamber na alisin ito. Habang lumilipad si Chamber para harapin ito, sumigaw si Below na huminto, na ipinaalam sa kanya na isa lang itong whale squid. Si Chamber ay hindi nakikinig at nagpaputok, ngunit nakakaligtaan nito ang whale squid, habang tinutulak ng shockwave si Below. Binabalaan ni Below si Lido na ang pag-provoke nito ay magiging mas marahas, ngunit kapag siya ay inatake, kailangan niyang tanggalin ang kanyang mga bahagi. Sinubukan ni Lido na paputukan ang pusit ngunit binalaan siya ni Chamber na baka aksidente niyang matamaan si Below. Dahil dito, binago ni Lido ang mga taktika sa simpleng pagpiga sa buhay ng whale squid. Nang maglaon, galit na tumingin si Below sa kanyang nasirang mecha, habang tinanong siya ni Joe kung talagang sinira ni Lido ang isang whale squid. Samantala, nagpupulong ang mga kapitan nang marinig nila ang tungkol dito, at bumalik ang sakit ng ulo ni Regit. Ikinalungkot ng mga kapitan ang mga alingaungaw na magdadala ito ng isang sumpa, ngunit iginiit ni Regit na ito ay pamahiin lamang. Kasabay nito, ang isang malaking pulutong ay nagtitipon upang tumitig sa chamber, at nang makita ni Penyon ang loob ng whale squid, nakakuha siya ng ideya. Samantala, kumuha si Lido ng sample ng whale squid at ibinigay ito kay Chamber para pag-aralan. Nakita ni Lido ang isang hadoklo at hinayla ito palabas. Pagkatapos, hiniling niya kay Chamber na suriin kung ang mga hados doon ay may kakaibang katangian. Biglang naalala ni Lido ang mga hados na nakalaban niya sa kalawakan at iniisip kung maibabalik niya ito sa kanya. Nangako si Lido na mangangalap ng impormasyon mula sa fleet kapag napansin niyang papalapit sa kanya si Ami. Samantala, ang komandante ay pina-check out ni Dr. Ordem, na nagsasabi sa kanya na magpahinga ng ilang araw paminsan-minsan. Iminungkahi niya na lumipat sa isang pastoral ship, ngunit sinabi ng commander na gusto niyang patuloy na protektahan ang mga ngiti at tawa ng mga taong nakatira doon. Ibinahagi ni Dr. Ordem ang isyu ng whale squid, ngunit sinabi ng commander na itinuturing niyang isang pribilehiyo na harapin ang anumang ihagis sa kanya ng buhay, dahil plano niyang ipasa ang sulo sa kanyang kahalili sa lalong madaling panahon.
Samantala, sinusubukan ni Penyo na kumbinsihin ang isang grupo ng mga mekaniko na ang teritoryo ng whale squid ay puno ng mga kayamanan. Ang mga lalaki ay nagdududa sa kanyang mga pag-aangkin dahil walang sino man ang nakapunta doon, ngunit tiniyak ni Penyon sa kanila na may nagsabi sa kanya tungkol dito bago siya nasawi. Nang tanungin ng lalaki kung kasama na niya si Lido sa kanyang plano, sinabi ni Penyo na kinukumbinsi niya ito, kaya sinabihan siya ng mga lalaki na bumalik kapag hindi siya nananaginip. Sa ibang lugar, pinagalitan ni Regit si Below dahil pinahintulutan niya si Lido na salakayin ang isang whale squid, at ngayon ay hindi mapalagay ang lahat ng mga kapitan ng barko. Inaako ni Below ang pananagutan sa hindi pagsasabi sa kanya ng maaga, ngunit iginiit ni Lido na balak niyang gawin ang parehong bagay kung may makikita pa siyang iba. Nang subukan ni Regit na tumutol, sinabi ni Lido na ang pagpuksa sa Hados ay ang tanging pagpipilian para sa sangkatauhan. Nang patuloy na igiit ni Lido, ipinaalala ni Regit sa kanya na siya ay nasa Gargantia Fleet ngayon. Sa sandaling iyon, pumasok ang iba pang mga kapitan at sinabi kay Regit na gusto ng commander ng update. Ipinaumanhin sina Lido at Below, ngunit bago umalis si Below, nakita niya si Penyo na sinusubukang makipagkita kay Flange. Nang maglaon, tinanong ni Lido si Bevel ng impormasyon tungkol sa mga whale squid, ngunit binalaan siya ni na Bevel at Ami na pabayaan silang mag-isa dahil hindi sila umaatake at dapat wag i-provoke. Tumanggi si Lido na tanggapin iyon at pilit na gustong tapusin ang mga ito. Kaya, sinabihan siya ni Ami na huwag silang isama sa kanilang labanan. Ipinaalam sa kanila ni Lido na binabaliwala sila ng mga Hados dahil ang kanilang sibilisasyon ay primitive ngunit ang paghaharap ay sandali lamang. Binalaan niya sila na kung hindi sila magplano ng maaga, huli na ang lahat kapag umatake ang Hados, at sa pagkakataong ito, walang masabi sina Ami at Bevel. Plano ni Lido na alisin ang mga ito bago ito dumating sa puntong iyon, na nagpalungkot kay Ami at Bevel. Sinusubukan nilang kumbensihin siya, ngunit siya ay umalis. Nang maglaon, sinabi ni Bilo kay Penyo na isuko ang kanyang plano ng pagnanakaw sa teritoryo ng whale squid. Tinanong ni Penyon kung ano ang mali dito, ngunit iginiit ni Bilo na maaari niyang ilagay sa panganib ang fleet. Hiniling sa kanya ni Penyon na sumali sa halip, ngunit tumanggi si Bilo na sumali sa kanyang parang bata na ekspedisyon. Nagalit si Penyon habang tinatawag ni Bilo ang kanyang mga problema sa ego, kaya marahas niya itong sinunggaban, na nagpapatunay lamang sa kanyang punto. Nang bumitaw siya, sinabi niyang gusto lang niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya ni Bilo na ito ay isang panaginip lamang. Bumalik sa hangar, tinanong ni Lido si Chamber kung nakipag-ugnayan siya sa alliance, ngunit wala pa ring pag-unlad. Gayunpaman, kumpleto na ang pagsusuri sa whale squid, at tiniyak ni Chamber kay Lido na pareho sila ng species. Tiwala si Lido sa kanyang desisyon na alisin ang mga ito at nagtataka kung bakit hindi ito naiintindihan ng iba. Dito, ipinahayag ng Chamber na hindi tulad ng Alliance, ang mga Earthians ay naniniwala sa magkakasamang buhay at kasaganaan sa isa't isa. Nang maglaon, nakita ng isa sa mga tagabantay ang isang bagay sa galaxy current, at may naghinala na ito ay whale squid. Mabilis na lumipad si Ami upang salubungin si Lido. Kasabay nito, nakatanggap si Lido ng alerto sa ilang Hados na paparating. Dahil dito, tinawag ni Lido si Chamber at naghanda na umalis. Gayunpaman, bago niya magawa, hinaranggan ni Ami ang kanyang daanan at nagmakaawa sa kanya na huminto. Kasabay nito, nakatanggap si Regit ng balita na 1 toneladang whale squid ang paparating sa kanila, na medyo hindi pa naririnig. Ang balita tungkol sa mga pusit ay mabilis na kumalat, kaya ang mga tao ay tumatakbo sa mga lansangan at agad na hinaila ang kanilang mga mechas mula sa tubig. Ang ilan ay nagsimulang manalangin sa mga Diyos na patawarin sila, habang ang mga whale squid ay mabilis na lumalapit. Nakipagpulong ang komandante sa iba pang pangkat ng pagtatanggol at sinabihan silang ayaf ang mga sirena. Pagkatapos ay direktang nagsasalita siya sa mga tao, at tinitiyak sa kanila na walang pinsalang darating sa kanila kung gagawin nila ang kanyang iminumungkahi. Sinabi niya sa kanila na putulin ang kuryente sa mga makina at i-off ang bawat ilaw or tunog. Ang lahat ng mga barko ay sumunod kaagad, at sinabi ng komandante sa lahat na manatili kung nasaan sila. Ang mga makina ay huminto sa paggalaw, at ang mga maiingay na chismose ay sinabihan na tumahimik. Sa kabilang banda, sinabi ni Lido kay Ami na umiwas, ngunit tumanggi siya. Pumapasok si Lido, ngunit hinawakan siya ni Ami.
Gayunpaman, nag-aalok si Lido na umalis sa kanilang fleet kung nagdudulot siya ng problema sa kanila, ngunit sinabi ni Ami na ayaw niyang gumawa siya ng anumang mapanganib. Dumating si Regit at sinabihan si Lido na huwag umalis, ngunit nang tumanggi si Lido, sinabi niya sa kanya na magagawa niya ang gusto niya kung ang mga whale squid ay umatake sa fleet. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baril upang maiwasan ang anumang iba pang pagpipilian. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naabot sila ng mga whale squid at nagsimulang dumaan sa ilalim ng barko ng mapayapa. Sinisigurado ng mga mamamayan na pigilan ang anumang uri ng ingay sa paglabas, habang kinakabahang naghihintay ang komandante sa magiging resulta. Nang tuluyang umalis ang mga whale squid, sinubukan ni Ami na aliwin si Lido, ngunit sinabihan niya itong huwag itong hawakan. Iginiit niya na hindi niya magagawa ang kanyang tungkulin kung mananatili siya roon, na nagpapaiyak kay Ami. Kinabukasan, sinabi ni Penyon sa commander ang kanyang plano na kunin si Lido at ang isang tripulante para magsalbo sa teritoryo ng whale squid. Ibinigay niya sa kanila ang isang listahan ng mga voluntaryo na gustong mamuno sa Gargantia. Ipinaalam din ni Flange sa kanila ang kanyang nais na umalis. Tinanong ni Regit at ng iba pa kung bakit niya ito gagawin, na ipinaliwanag na ang kanilang mga depensa ay hahayaan na lamang. Iginiit ni Flange na kailangan nilang kunin ang mga lihim ng lumang panahon at umasa na mauunawaan nila. Gayunpaman, tumanggi ang komandante na gumawa ng gayong kalokohang plano nang bigla siyang makaranas ng atake sa puso. Nang maglaon, nagtipon ang mga kapitan sa tabi ng commander habang pinangangasiwaan ni Dr. Ordem ang kanyang paggamot. Gayunpaman, lumingon ang komandante kay Regit at ibinigay sa kanya ang isang gintong susi, na pinili siya bilang kanyang kahalili. Iginiit ni Regit na kailangan siya ng Gargantia, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang pananampalataya sa kanya habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Idineklara siyang sawi ni Dr. Ordem, at lahat ng mga kapitan ay yumuko bilang paggalang. Samantala, sinabi ni Chamber kay Lido na sa wakas ay nakumpirma na niya ang mga coordinate ng alliance. Sa kasamaang palad, ang Chamber ay hindi nasangkapan upang maglakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag at hindi na makakasamang muli sa kanila. Tulad ng para sa kanilang mga distress signals, tinatayang maaabot nila ang armada sa loob ng humigit kumulang 6,000 taon, na nangangahulugang hindi na makakabalik si Lido. Nang maglaon, naghahanda ang fleet para sa paglilibing ng commander habang ang mga kapitan ay nag-aalala tungkol sa pagtatalaga kay Regit bilang bagong commander. Biglang nagpakita si Regit upang talakayin ang krisis ng mga barko ng fleet na gustong umalis, ngunit ipinaalala sa kanya ng mga kapitan na ito ang libing ng commander at pinagalitan siya dahil sa pagmumungkahi na hindi nila ito pinalampas. Ang mga kapitan pagkatapos ay tumungo para sa seremonya, ngunit isa sa kanila ang nagpapaalala sa kanya na palaging may oposisyon. Samantala, ipinahayag ni Penyon ang kanyang ideya kay Lido at sinabi sa kanya na alam niya ang lokasyon ng kanilang pugad. Nakuha nito ang atensyon ni Lido, kaya sinabi ni Penyon sa kanya ang kanyang plano na kumuha ng ilang kayamanan habang si Lido ay nag-aalis ng maraming pusit hanggat gusto niya. Dahil iisa lang ang layunin ni Lido, opisyal na silang gumawa ng deal. Kasabay nito, nakiusap si Regit kay Flange na manatili, ngunit binalaan niya ito na ang isang fleet na may mahinang pamumuno ay magiging target ng mga pirata. Ipinaalala niya sa kanya na ang pagprotekta sa mapayapang buhay ng kanyang mga tao ang kanyang pangunahing tungkulin, kaya walang pagpipilian si Regit. Sa palengke, tinanong ni Ami at Sai si Melty kung aalis din ba talaga siya. Sinabi niya sa kanila na mayroon lamang siyang lolo at hindi niya kayang iwan itong mag-isa. Tiniyak niya sa kanila na magiging maayos siya, at ipinahayag na kahit si Lido ay sasama sa kanila. Nagulat si Ami nang marinig ito, ngunit tiniyak sa kanya ni Melty na totoo ito. Samantala, nagsimula ang libing ng commander, at sinimulang punuin ng mga tao ng buhangin ang kanyang kabaong. Dumating si Flange para magbigay galang din. Pagkatapos ay sinabi niya sa isa pang kapitan na gabayan ng mabuti si Regit, habang sinasabi niya ang kanyang huling paalam sa kapitan. Sa kabilang banda, nananatili si Regit sa kanyang opisina at tinatitigan ang kanyang damit panglibing, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tinitingnan niya ang mga larawan ng kanyang pamilya kasama ang commander at nagsimulang malungkot. Nang umalis siya sa kanyang opisina, hiniling sa kanya ni Penyo na pirmahan ang kanyang kahilingan sa paghihiwalay, ngunit nang tumanggi si Regit, sinabi niya sa kanya na huwag pigilan ang mga tao na umalis kung hindi niya sila mapoprotektahan.
Nang maglaon, hinanap ni Ami si Lido, ngunit nang makita niya ang hitsura nito, nagpa siya siyang lumayo. Nagdesisyon siya na subaybayan siya mula sa malayo. Nang magpakita si Sai at magtanong kung ano ang mali, sinubukan ni Ami na itago ito ngunit nagmumungkahi si Sai na sumama siya kay Lido kung magpapalungkot lang ito sa kanya. Sinabi ni Ami na kailangan niyang manatili dito kasama si Bevel na nangangailangan kay Dr. Ordem upang mabuhay. Sinabi ni Sai na gamaan ang loob niya dahil mamimiss niya si Ami kung aalis siya. Ang libing ng commander ay patuloy na nagpapatuloy habang ang mga mamamayan ay nagbibigay ng kanilang paggalang, habang ang mga barko ni Flange ay dinidiskonekta ang kanilang mga sarili mula sa fleet. Bumisita si Bilo kay Regit at nagmumungkahi na magpahinga. Iginiit ni Regit na hindi niya kayang magmukhang mahina ngayon, ngunit sinabi sa kanya ni Bilo na higit pa sa sapat ang kanyang ginagawa. Ipinaalam sa kanya ni Bilo ang oras na iniwan siya ng kanyang ama sa kanyang negosyo at sinubukan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Isang araw, na-stuck siya sa ilalim ng target at naisip niyang masasawi na siya. Gayunpaman, pagkatapos siyang tulungan ni Penyon, binalaan siya nito na ang kanyang mga aksyon ay kapareho ng pagsasabing wala siyang tiwala sa kanyang mga kasamahan sa barko. Iginiit ni Regit na ginawa mismo ng commander ang lahat ngunit ipinaalala sa kanya ni Bilo na talagang umasa siya kay Regit. Tinitiyak sa kanya ni Bilo na alam na niya kung ano ang gagawin, at itinuturing ang kanyang sarili na mapalad na nasa ilalim niya. Samantala, bumalik si Ami sa kanyang tahanan kung saan tinanong ni Bevel kung talagang aalis na si Lido. Kinumpirma ito ni Ami at sinabihan siyang nakakapanghinayang dahil nagsimula na silang close. Dahil doon, napaiyak si Ami at nagsimulang umiyak habang nagtataka kung bakit hindi niya pinahahalagahan ang sarili niyang buhay at gustong magpatuloy sa pagdurusa. Sinusubukang aliwin siya ni Bevel habang napagtanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang gabing iyon, ang mga tao ay patungo sa huling punto ng libing habang pinapanood ni Regit ang mga barko na patuloy na nagdidiskonekta. Biglang, pinapanood niya ang isang barko na muling kumonekta habang ang ilang mga tao ay bumalik sa fleet. Pagkatapos ay naaalala niya ang komandante na nagtitiwala sa kanyang mga desisyon at alam kung ano ang dapat niyang gawin din. Kasabay nito, nakita ni Bevel si Lido at tinanong siya kung kailangan na ba niyang umalis. Ipinaliwanag ni Lido na ang kanyang mga aksyon ay para sa sangkatauhan at pati na rin kay Ami. Inabot niya kay Bevel ang plote at sinabi sa kanya na gawa ito ng isang bata na kamukha niya. Pinaghihinalaan niya na ang bata ay maaring ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, ngunit iyan ay kung paano gumana ang Galactic Alliance. Kung magpas siya ang Earth na palawakin ang kanilang teritoryo isang araw, hindi maiiwasan ang isang sagupaan, at hindi mabubuhay si Bevel. Sa kabila ng mga pagtutol ni Bevel, sinabi ni Lido na ayaw niyang maranasan ni Ami ang ganoong pagkawala, kaya't sisirain niya ang bawat huling hado. Bumalik sa libing, naghahanda ang mga lalaki upang takpan ang kabaong nang dumating si Regit at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Sumandok siya ng buhangin at ibinuhos sa commander habang pinasasalamatan niya ito sa lahat. Kapag natapos na ang seremonya, inilunsad nila ang kabaong sa tubig at nagpaalam. Pagkatapos, bumaling si Regit sa mga tao at iginiit na kailangan nilang pag-usapan ang hinaharap ng fleet. Inihayag niya ang kanyang pagnanais na protektahan ang fleet at lahat ng tao dito, ngunit ipinaliwanag niya kung gaano siya kawalang kapangyarihan sa kanyang sarili. Sa pamamagitan nito, humihingi siya ng tulong sa mga tao para maprotektahan din ang fleet at humihingi ng kanilang kooperasyon. Tumahimik ang lahat sa isang segundo, ngunit bago pa man makapasok si Bilo, tiniyak sa kanya ng mga lalaki na maaari siyang palaging umasa sa kanila na muling itayo ang fleet. Dito, ipinahayag ni Regit ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Kinabukasan, nagpakita si Lido sa bahay ni Ami at sinabi sa kanya na aalis na siya. Pumasok siya sa loob para magpaalam, kaya sinabihan siya ni Bevel na hahawakan lang niya ang plote para kay Lido, kaya kailangan niyang bumalik. Pinasalamatan lang sila ni Lido sa lahat habang pinipigilan ni Ami ang sarili sa pag-iyak. Makalipas ang ilang sandali, tumulak ang mga barko ni Flange palayo sa Gargantia habang pinupuntahan ni Bilo si Ami para aliwin si Ami, at tinawag ang iba sa kanila na mga walang isip sa pag-alis. Samantala, ang fleet ni Flange ay patungo sa Sea of Fog kung saan walang pumasok at nabuhay upang sabihin ang kwento. Nakita ni Penyon ang mga whale squid na papalapit, kaya sinabi niya kay Lido na sa wakas ay humanda na siya. Tumalon sina Lido at Chamber sa tubig at lumangoy sa isang grupo ng papalapit na hado.
Sinabi ni Chamber na mas mahina sila kaysa sa mga nasa kalawakan, kaya nagagawa sila ni Lido na talunin ng isa-isa. Ayon sa pagsusuri ng Chamber, magagawa nilang talunin ang lahat ng mga hado ng may kaunting kahirapan. Sa ibabaw, sinabi ni Penyon sa mga kasamahan sa barko na manatili sa kurso habang ang mga tripulante ay kinakabahang naghihintay sa susunod na mangyayari. Tinitiyak sa kanila ni Penyon na magiging maayos sila dahil wala siyang balak na sirain sa pangalawang pagkakataon. Ilang taon na ang nakalilipas, si Penyon at ang kanyang kapatid ay dumiretso sa teritoryo ng whale squid. Sa panahong iyon, si Penyon ay sobrang takot na takot. Pagdating nila sa isang malaking pasilidad, inalok ng kanyang kapatid na tingnan ang loob habang si Penyon ay sinabihan na magbantay sa labas. Pagdating sa loob, isiniwalat ng kanyang kapatid na ang gusali ay dapat na isang pasilidad na pang-industriya. Napansin ni Penyon ang isang whale squid na pumasok din sa gusali, kaya sinabihan niya ang kanyang kapatid na magsimulang bumalik. Gayunpaman, nakinig si Penyon habang patuloy ang kanyang kapatid hanggang sa makatagpo siya ng isang whale squid. Biglang, isang kawan ng mga whale squid ang sumugod palabas ng pasilidad, kabilang ang isang malaking isa na nagsimulang harapin si Penyon. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na lumayo, ngunit huli na para sa kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, umaasa si Penyon na maipaghiganti ang kanyang kapatid. Isang bungkos ng mga bituka ng pusit ang sumabog sa ibabaw, at ang mga tao ay nagalak sa tagumpay ni Lido sa ngayon. Binalaan ng Chamber si Lido na 23% ng kanyang kapangyarihan ay naubos na, kaya umaasa si Lido sa kanyang sandata upang ipagpatuloy ang trabaho sa ngayon. Biglang napansin ni Chamber ang mas maraming whale squid na paparating, kaya nag-deactivate siya ng proximity fuse na tumapos ng malaking bahagi ng kanilang bilang. Sa ibabaw, ang mga tripulante ay nakamasid habang ang tubig ay napuno ng mga katawan ng mga whale squid, na kung tutuusin ay hindi naman invincible. Pagkatapos ay sinabi ni Penyon kay Lido na maghanda sa pag-akit ng mga pusit sa kanilang pugad kapag handa na sila para sa kanila. Sumang-ayon si Lido at lumangoy pasulong sa pinakasiksik na bahagi ng mga pusit. Pagkatapos, nagsimula siyang umatras ng dahan-dahan habang sinubukan siyang salakayin ng mga pusit. Nagbabala si Chamber na kailangan nilang umatras, ngunit nagradyo si Penyon sa tamang oras at sinabing handa na sila. Dahil dito, hinikayat sila ni Lido sa napagkasunduang lugar at sinenyasan si Penyon, na naghagis ng mga punong canister. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Chamber ang kanyang anti-shock shield habang sumasabog ang mga bomba at tinapos ang mga pusit. Pagkatapos, iniulat ng Chamber na 67% ng mga whale squid ang naalis. Nagpatuloy ang mga lalaki sa paghagis ng mas maraming pampasabog, habang sinabi ni Penyon kay Lido na magpatuloy sa iba pang plano. Hindi nagtagal ay napansin ng mga tripulante na maaring mabuhay ang mga magagaan na surot sa lugar, ngunit ang mga whale squid ay hindi kaya nagpatuloy sila sa plano. Samantala, sinabi ni Chamber kay Lido na ang mga whale squid ay tila uma-attract sa kanilang base at ipinakita sa kanya ang isang pag-scan kung ano ang hitsura nito. Tumungo si Lido patungo dito, tinatapos ang anumang mga whale squid sa daan. Gayunpaman, biglang nagpakita ang isang malaking whale squid na may maliliit na bola sa loob upang harapin siya. Inirerekomenda ng Chamber na umatras dahil mababa ang antas ng kanilang kapangyarihan, ngunit tumanggi si Lido na isuko ang pagkakataon. Ang higanteng pusit ay naglabas ng isang grupo ng mas maliliit na pusit upang palibutan si Lido, ngunit ang mga ito ay tila nagtataglay ng electromagnetic field sa paligid nila. Pinalibutan sila ng higanteng pusit. Sa ibabaw, ang mga lalaki ay nakamasid sa isang kakaibang galaw ng agos, kaya ni-radio ni Penyon si Lido upang matiyak na siya ay okay. Nagsimula siyang mag-alala nang wala siyang narinig, ngunit kalaunan ay tumugon si Lido, dahilan upang magdiwang ang mga lalaki. Bumalik sa pasilidad, nalungkot si Lido na masyadong pabaya, ngunit ipinaliwanag ni Chamber na dapat silang hamina dahil sa kakulangan ng mga natural na kaaway. Habang sumusugod ang isang pulutong ng mga whale squid papunta sa kanya, sinalubong niya sila ng panibagong energy blast. Sa ibabaw, sinabi ni Penyon sa mga lalaki ang tagumpay ni Lido at sinabihan silang ihulog ang kanilang mga anchor sa wakas na makarating sila sa pasilidad. Samantala, sinubukan ni Flange at ng kanyang mga tauhan na panoorin kung ano ang nangyayari, ngunit masyadong makapal ang ulap para makita, ibig sabihin, kailangan nilang magtiwala kay Penyon nang walang pag-aalinlangan. Bumalik sa pasilidad, lumangoy si Lido sa ilang hados na bata at sinimulang alisin ang mga ito.
Nang mas tumingin ng malapitan si Lido, iniisip niya kung Hados ba talaga sila, dahil parang pamilyar ang kanilang hugis. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng chamber na sila nga, kaya ipinagpatuloy nila ang pagpuksa. Biglang bumagsak ang isang istruktura, at kinilala ito ng chamber bilang administrative block. Kapag tiningnan ito ni Lido, kinikilala ng chamber ang ilang mga CD na ginagamit para sa pag-record ng impormasyon. Kaya, hiniling sa kanya ni Lido na iligtas ang data. Nai-recover ng chamber ang data, ngunit nang hilingin sa kanya ni Lido na i-play ito, sinabi niyang ipinagbabawal ito ng Galactic Alliance. Hinihiling ni Lido na sa kanilang sitwasyon, ang pinakamataas na opisyal ay may autoridad na mag-utos, kaya sinabihan niya si Chamber na ipakita ang classified data. Nagsisimula ang footage sa isang ulat ng balita ng isang misyon sa susunod na hakbang ng sangkatauhan. Nakita ang isang lalaki na naghanda ng isang bagong pasilidad ng pananaliksik para sa pinalaki na ebolusyon, kung saan ang mga siyentipiko ay papayagang magtrabaho ng malaya. Di nagtagal, ang mga protesta ng solusyon sa ebolusyon ay naganap sa buong bansa, ngunit patuloy na tiniyak ng tagapagtatag na kailangan ang pagbabago. Sa kalaunan, ang Earth ay nagsimulang makaranas ng mga kondisyon ng pagyeyelo, na humantong sa pag-unlad ng mga istasyon ng kalawakan at mga interstellar travel vessel. Gayunpaman, naniniwala silang hindi sapat ang mga makina. Di nagtagal ay sumiklab ang digmaan laban sa mga Evolver, at ang pasilidad ng pananaliksik ay na-target ng Continental Union. Naniniwala ang mga Evolver na mahirap makahanap ng mga angkop na planeta para sa kolonisasyon, kaya naman umaasa silang i-evolve ang katawan ng tao upang umangkop sa vacuum ng space mismo. Ang pasilidad ng pananaliksik ay nag-imbento ng symbiote na maaaring mabuhay sa kaunting oxygen at makatiis sa presyon ng kalaliman ng karagatan. Ang kanilang nutrisyon ay ibinigay ng mga nanomachines na mukhang maliliit na alitaptap ngunit napakahusay. Sa footage, isang batang babae ang sinabihan na kumaway ng palm sa kanyang ama habang naghahanda sila para sa isang mahalagang bagay. Sa kalaunan, naglik ang mga istasyon ng balita ng footage ng mga tao na naging mga symbionts. Sa mga eksperimento, ang evolved na tao ay inilabas sa kalawakan at nagawang mabuhay. Gayunpaman, ang Continental Union at ang mga Evolver ay nagpatuloy sa pakikipagdigma. Natuklasan ng mga Evolver ang pagtatangka ng Unyon na iwanan sila sa Earth, kaya binalak nilang pigilin ang kanilang mga plano na palawakin ang kanilang teritoryo. Sa kalaunan, kahit na ang maliit na batang babae ay naging isang symbiote. Nang ihinto ang footage, nagsimulang magtanong si Lido kung sino talaga ang kalaban. Biglang lumangoy palapit sa kanila ang isang mukhang pamilyar na Hados, ngunit bago pa siya mapigilan ni Lido, inalis na ito ni Chamber, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Lido. Bumalik sa Gargantia, nagpatugtog si Bevel ng tunog sa plote ni Lido. Nang marinig niya iyon ay napaiyak si Ami sa sobrang pagkamis niya kay Lido. Samantala, namula ang dagat ng mga bangkay ng whale squid, habang naghahanda naman ang mga tauhan ni Penyo na pumasok sa pasilidad. Lumabas mula sa tubig sina Chamber at Lido at kinumpirma na nolipol na ang lahat ng Hados. Mabilis na inutusan ni Penyon ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga mech at isecure ang kayamanan. Ngunit habang abala sila, nagpakita si Lido na may higit na trauma kaysa noong natuklasan niya ang pagkakaroon ng mga One Piece cards. Sa kabilang banda, nagsimulang ibaba ng crew ang kanilang mga mech sa pasilidad. Nang tingnan ni Penyon ang loob, sigurado siyang magiging mayaman na sila. Si Lido naman, nire-replay niya ang mga moments kung saan walang awang niyang tinatapos ang mga Hados na talagang tao. Ang mga sanggol ay tulad ng kanyang sariling nakababatang kapatid na lalaki, at ang pag-iisip na ito ay nagtulak sa kanya na samuka. Samantala, ang mga tauhan ni Penyon ay nagpatuloy sa pagkarga ng mga kayamanan habang si Penyon ay nagbuhos ng inumin bilang parangal sa kanyang kapatid, na sana ay naroon siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Flange upang mamangha sa lahat ng bagay na nagawa nilang makuha. Ang pinakamagandang bahagi ay walang kalawang. Gayunpaman, nang magsalita si Flange tungkol sa pagpapanumbalik ng mundo sa dating kaluwalhatian, iginiit ni Penyo na ito ay kanilang kayamanan lamang. Nang balaan nila siya tungkol sa mga taong susubukan na kunin ito mula sa kanila, tiniyak ni Penyon sa kanila na mayroon silang sapat na firepower para pigilan sila. Sa gayon, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na maghanda ng isang broadcast na nagbabala sa sinumang iba pang mga fleet na lumayo sa kanilang kayamanan.
Ginamit ni Penyon ang kanyang malakas na bibig upang ipaalam sa lahat na nolipol na ang mga whale squid, at kinuha na nila ang lahat ng kayamanan mula sa pugad nito. Bumalik sa Gargantia, malungkot na nakinig ang mga mamamayan habang nagbanta si Penyo na lulubog ang anumang paparating na barko ng walang awa. Bumalik sa kanyang barko, nakatanggap si Flanch ng delivery mula kay Melty, na nagtanong kung talagang tinapos ni Lido ang mga whale squid. Kinumpirma ito ni Flanch ngunit iginiit na, kahit na ayos lang siya sa pagpuksa ng whale squid, dapat nilang ipagpalit ang mga bagong yaman na ito sa ibang mga barko. Sa kasamaang palad, ang mga may-ari ng barko sa ilalim ng kanyang utos ay nagrally sa likod ni Penyon, kaya't wala silang magagawa. Samantala, muling sinusuri ni Lido ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Galactic Alliance at ang kanilang digmaan sa Hados. Biglang sumabad si Penyon at nagtanong kung bakit hindi sila tinutulungan ni Lido. Hiniling niya kay Lido na tumulong sa pagtanggal ng baras, ngunit tumanggi si Lido. Tinanong ni Penyon kung nawalan na ba ng lakas ng loob si Lido, ngunit nagalit si Lido at inihayag na wala nang dapat ikatakot dahil napuksa niya ang mga Hados. Bumalik sa Gargantia, may nakapanlulumong pakiramdam sa hangin. Tinanong ng mga kapitan si Regit kung ano ang naisip niya sa anunsyo ni Penyon. Sinabi niya na hindi na kailangang kumilos ng walang patunay ng kanyang mga paghahabol. Gayunpaman, inaasahan niya na ang ilang mga may-ari ng barko ay maaaring nais na umalis muli at nilayo na igalang ang kanilang desisyon. Kasabay nito, tinanong ni Bevel si Dr. Ordem kung talagang tinapos ni Lido ang lahat ng mga whale squid. Kinumpirma ito ni Ordem at tinawag silang lahat na napakawalang isip. Sa kabilang banda, nahanap ni Sai si Ami at iminumungkahi na nagyayabang lang si Penyon, ngunit ang naiisip lang ni Ami ay si Lido. Bumalik sa fleet ni Flanch, nagsimulang humarap ang mga tauhan ni Penyon laban sa isang hindi kilalang kaaway. Nang magkaroon ng ideya si Penyon na gamitin ang isa sa mga kayamanan, agad nilang inilagay ang bagong kanyan sa lugar at nagpaputok ng napakalaking putok sa kalaban, dahilan para sumuko sila. Matapos itali ng mga tauhan ni Penyon ang pinuno ng pirata, hinihiling ng iba pang crew na payagang sumali sa kanila. Napagtanto ni Penyon na kaya niyang palawakin ang fleet at gawin itong hindi magagapi sa ganitong paraan, kaya pumayag siyang iligtas ang crew habang ikinukulong niya ang kanilang dating pinuno. Nang maglaon, nahanap ni Penyon si Lido na mag-isa at tinanong kung maaari nilang hiramin si Chamber saglit. Hindi sumagot si Lido, kaya tinanong siya mismo ni Penyon, pero sinabi ni Chamber na kailangan niya ng authorization ni Lido. Sinabi ni Lido na wala na siyang pakialam, kaya hinayla siya ni Penyon at dinala siya sa isang party kasama ang iba pang crew. Nang makita nila si Chamber, sinimulan siyang pasayahin ng mga lalaki, habang si Penyon ay nagbibigay ng isang talumpati, na nagbibigay ng kredito kina Lido at Chamber para sa kanilang tagumpay. Pagkatapos, ang mga tao ay kumakain, umiinom, at nagpa-party, habang si Lido ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa at kung para kanino niya ito ginagawa. Samantala, inis ka ni Chamber ang isa sa mga kayamanan at tinawag itong katulad ng kanyang beam weapon. Sinabi ni Chamber na ang output nito ay isa sa kanya, ngunit ayos lang iyon kay Penyon. Nang tanungin ni Penyon kung magagawa nila itong paganahin, binalaan siya ng Chamber na aabutin ng 1 toneladang kuryente ang paggamit nito. Kaya, hiniling sa kanya ni Penyon na subukang gamitin ang mga light bulb para paganahin ito. Kasabay nito, naalala ni Lido ang mga imahe mula sa classified report at hindi man lang niya magawang ipagpatuloy ang kanyang flute. Sa sandaling iyon, nag-radio si Chamber at sinabi kay Lido na ang mga light bulb ay mga nanomachines na kapareho ng exoskeleton ng Hados na nagpapatunay na ang Hados ay talagang resulta ng pinalaking ebolusyon ng sangkatauhan. Iginiit ni Lido na walang kabuluhan ang buong digmaan ng Galactic Alliance dahil hindi siya dapat nakikipaglaban sa kapwa-tao. Nang igiit ng Chamber na hindi ginagarantiyahan ng paghahayag ang pagtatapos ng pagkalipol ng mga Hados, sinabi ni Lido na pagod na siya sa propaganda ng Alliance. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng Chamber na talagang nagsasalita siya mula sa kanyang sariling pagmamasid sa data. Ipinaliwanag ng Chamber na ang Mechs ay patunay ng intelektual na ebolusyon ng sangkatauhan, habang isinuko ng Hados ang katalinuhan na iyon upang umunlad batay sa mga biolohikal na pangangailangan. Ang dalawang panig ay hindi kailanman maaaring magkasundo, dahil ang isa ay hinahabol ang sibilisasyon habang ang isa ay iniiwan ito. Nagre-resulta ito sa dalawang hindi mapagkakasunduang estratehiya sa kaligtasan. Ibig sabihin, para mabuhay, walang choice si Lido.
Biglang sinabi ni Chamber kay Lido na nakatanggap siya ng transmission mula sa isang allied unit. Nang i-play ni Lido ang footage, nakita niya ang kanyang dating koronel, si Kajol. Pabalik sa Gargantia, naghatid si Ami ng ilang liham kay Regit, na natutuwa nang makitang sa wakas ay wala na siya sa kanyang emo face. Sa sandaling iyon, sinabi ni Regit na ang kanilang agos ay tila dumadaloy sa Sea of Fogs, kaya maaari nilang makita sa wakas kung ano ang nangyayari sa fleet ni Flange. Samantala, ang fleet ni Flange ay nakakita ng isang malaking bagay na naglalayag sa daan nila, kaya sinabi ni Flange sa kanyang mga tauhan na i-activate ang emergency alert habang tinatawagan niya si Penyon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Kajol kay Lido at sinabi sa kanya na natanggap niya ang kanyang distress call noong siya ay nasa kabilang panig ng planeta, pagkatapos ay hiniling si Lido na puntahan siya. Kaya, pumayag si Lido na bumalik sa kanyang squadron. Samantala, pinapanood ni Penyon ang napakalaking fleet na papalapit, kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na bigyan sila ng mainit na pagtanggap. Agad nilang pinaputok ang kanilang sandata, na tumama sa target ngunit ang fleet ay nagpaputok pabalik at agad na sinira ang isa sa kanilang mga tore. Nang tingnan ni Penyon ang kanyang binocular, nakita niya ang isang mecha na katulad ni Chamber at sinubukan niyang tawagan si Lido. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Chamber na babalik siya sa kanyang squadron at lilipad palabas. Nang makarating si Lido sa fleet, napansin niya ang isang pagtitipon ng mga tao na mukhang hindi kumakain at mga figure na malamang na kinuha ni Kajol ang command ng mga lokal. Paglabas ni Lido sa chamber, tinanong niya kung nasaan si Kajol. Kaya hiniling ng isang pari na sundan siya. Bumukas ang isang pinto sa inner quarters, at pinapasok si Lido sa loob hanggang sa marating niya ang isang bakanteng silid kung saan sinabihan siyang maghintay. Sa loob, kapag siya ay nakaupo, isang hologram ni Kajol ang nagpakita. Sinabi ni Lido na nasa sabik siyang makita siyang buhay at maayos. Gayunpaman, nalungkot si Kajol na naapektuhan ng isang malubha na sakit, kaya naman hindi siya makaalis sa kanyang cockpit. Pagkatapos ay tinanong ni Kajol kung gusto ni Lido na sundan siya muli, at handa na si Lido na gawin iyon. Ang chamber ni Lido ay naglilink sa mecha ni Kajol upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa sakit. Kinikilala ng mecha ang kahilingan at inilipat ang lahat ng data. Bumalik sa fleet ni Flange, nagsimulang mag-alala ang mga tauhan ni Penyon, kaya ipinaalala ni Penyon na mayroon silang Lido, hanggang sa maalala niyang lumipad lang si Lido. Pinaalalahanan ng isa sa mga tripulante si Penyon na nai-broadcast niya ang kanilang kayamanan sa buong mundo, kaya humingi ng paumanhin si Penyon sa pagiging walang isip. Dumating si Flange at sinabihan ang natitirang crew na bumalik sa kanilang mga posisyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Penyon kung totoo ba na ang fleet ay pinamumunuan ng isa sa mga kasama ni Lido. Kapag kinumpirma ito ni Penyon, iniisip ni Flange kung ano ang posibleng gusto nila. Nang magkaroon si Melty ng isang agarang mensahe, tila hinihiling ng fleet ang presensya ng kinatawan. Nag-aalok si Flange na pumunta, ngunit ipinaalala ni Penyon sa kanya na siya ang may pananagutan sa kanilang gulo at nag-aalok na lang na pumunta. Kapag sinubukang tumutol ni Flange, sinabi ng opisyal sa linya na espesyal na hiniling si Penyon. Sinabi ni Penyon kay Flange na mas mabuti kung siya ang mabibihag kung sakali. At saka, walang susunod sa kanya pagkatapos niyang mabalisa ng husto. Matapos maghintay si Penyon sa kubierta para sa isang barkong susando sa kanya, ipinapaalala ni Melty sa kanya na nagawang sundan siya ng mga tao kahit alam na nilang talunan siya, at bigla nilang napansin ang barko na papalapit at napagtanto na ito ay barko ni Rockage. Lumabas si Rockage upang batiin si Penyon, na ipinapaliwanag na hindi na siya pumupunta sa reyna ng mga pirata. Gayunpaman, binabalaan niya siya na isipin ang pipi niyang bibig. Pagdating nila sa fleet, napansin ni Penyon ang mga mamamayan na mukhang namumutla at kulang sa pagkain. Kaya ipinaliwanag ni Rockage na ang mahihina ay naglilingkod sa malalakas ayon sa kalooban ng kanilang Diyos. Tinanong ni Penyon kung ang mecha ay kanilang Diyos, ngunit sinabi ni Rockage na iyon ay isang lingkod lamang ng Diyos na nagbibigay ng paghatol. Samantala, sinabi ni Kajol kay Lido na ang kanilang misyon ay turuan ang mga taong ito kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa Hados, at maging mga misyonero din. Dito, ipinahayag ni Lido na ang mga Hados ay tao rin, ngunit alam na ito ni Kajol at itinuring itong hindi kinakailangang impormasyon. Aniya, hindi na matatawag na tao ang Hados dahil dala sila ng mga basing instincts na hindi nakakatulong sa pagbuo ng lipunan. Gayunpaman, iginiit ni Kajol na sa ilalim ng kanyang pamumuno, tumaas ang karaniwang kagalingan ng mga tao.
Hinihingi ng chamber ang kanilang kahulugan ng kagalingan, kaya sinabi ng Mecha na ito ay ang pag-maximize ng cost-to-benefit ng mga tao, na nagiging dahilan upang sumang-ayon si chamber. Pagkatapos ay hiniling ni Kajol kay Lido na tulungan siyang baguhin ang planeta. Samantala, dinala ni Rockage si Penyon sa isang bakanteng silid kung saan siya hiniling na maghintay. Doon, nakahanap siya ng kakaibang bagay at sinimulan itong pakialaman hanggang sa magbukas ito. Matapos itong pakialaman pa, winelcome siya ng kahon at sinabi sa kanya na nakapasa lang siya sa isang pagsusulit upang masuri ang kanyang mga kakayahan, at nahusgahan siyang promising. Nagtanong si Penyon kung ang boses ay kamag-anak ng Chambers, at ang Streaker Mecha ay lumabas at nagpakilala. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang mga pagsisikap bilang isang mekaniko sa ngayon, at nag-aalok na bigyan siya ng higit pang impormasyon kung paano magdisenyo at gumawa ng higit pang mga armas. Hiniling sa kanya ng Streaker Mecha na magpakita ng pamumuno bilang isang opisyal ng inhinyero, ngunit sinabi ni Penyo na hindi siya isang sundalo. Gayunpaman, sinabi niyang handa siyang makipagtulungan kung masisiguro nila ang kaligtasan ng kanilang barko. Dahil dito, huminto ang hologram, at ang mga lalaking nakasuot ng damit ay naglalagay ng pagkain para makain ni Penyon. Gayunpaman, hiniling sa kanya na magbasa ng nakasulat na paunawa bago niya mahawakan ang alinman sa pagkain habang pinipinturahan ang kanyang noo. Binasa ni Penyon ang paunawa ng fleet ni Flange na sumali sa Kajol Fleet na ikinagulat ng lahat. Kinikilala ito ni Flange bilang isang magalang na kahilingan na sumuko, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang barko ay kumonekta, at ang mga nakahod na weirdo ay nakikipagkita kay Flange at binabati siya sa paggawa ng tamang pagpili. Tinanong ni Flange kung ano ang sinusubukan nilang gawin, kaya ipinaliwanag ng priestess na ang mga barko ay pipiliin batay sa kanilang kakayahan. Nang sinubukan ni Flange na tumutol sa plano, binabalaan siya ng priestess tungkol sa galit ng Diyos at ipinakita sa kanya ang kanilang kalakasan. Nang walang ibang pagpipilian, lumuhad si Flange, at pininturahan ng mga lalaking nakahod ang kanyang noo at pinagpala siya. Samantala, naglalakad sina Penyon at Rockage sa isang mas sibilisadong bahagi ng fleet. Kaya tinanong ni Penyon kung ito ba ang tahanan ng mga mayayaman. Ipinaliwanag ni Rockage na hindi sila gumagamit ng pera, kaya ang mga tao ay binibigyan ng rasyon batay sa kanilang mga kontribusyon sa fleet. Ipinaalam sa kanya ni Rockage na ang iba sa kanyang mga tao ay nahahati at sumasali sa fleet habang nag-uusap sila. Nang tumutol si Penyon, sinabi ni Rockage na hindi nila maaaring panatilihing magkasama ang mga posibleng rebelde, at binalaan siya na huwag makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, bumalik si Lido sa chamber, na nag-scan sa kanya para sa anumang mga depekto. Napagtanto ni Lido na hindi niya maihahambing ang mga nagawa ni Kajol, kaya ipinaliwanag ni Chamber na ang kanyang pagpili na manatili sa kanyang cockpit ay lumikha ng damdamin ng pagkamangha sa mga miyembro ng fleet. Iniisip ni Lido kung okay lang ba na panatilihin ang mga tao sa walang hanggang takot, ngunit tiniyak sa kanya ni Chamber na ito ay itinuturing na pinaka-epektibo sa alliance. Dito, nag-iisip si Lido kung dapat ba siyang manatili sa kanyang cockpit. Samantala, bumalik si Rockage sa kanyang barko kung saan tinanong ng kanyang mga assistant kung kailangan niya ang mga ito upang itapon si Penyon. Gayunpaman, sinabi ni Rockage na masyadong maaga para doon, at kailangan pa rin nila ang kanyang mga kasanayan. Kinabukasan, nagising si Lido sa isang transmission mula kay Kajol na nagsabi sa kanya na kailangan niya ang kanyang tulong. Plano ni Kajol na magpatuloy sa kanyang malakihang gawaing misyonero, salamat sa pagkakaroon ng 2 kalibre ng makina ngayon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang unang target na fleet, at agad itong nakilala ni Lido na ang Gargantia. Samantala, dinala si Penyon sa isang malaking silid na may mga nakuha na armas na kailangan niyang ayusin. Inabutan pa siya ng priestess ng tool para tingnan ang loob ng mga device, at pakiramdam ni Penyon ay nasa mechanic heaven siya. Habang pinagmamasdan ni Penyon ang kanyang bagong kayamanan, tinawag siya ni Rockage na isang mababaw na tao para sa madaling mabili. Pagkatapos ay nag-aalok siya sa kanya ng isang deal upang tulungan siyang makatakas kapalit ng paggamit ng mecha ni Lido. Hindi naiintindihan ng lumiliit na mga selula ng utak ni Penyon ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya na naiinis siya sa mga paraan ng fleet at nagnanais na bumalik sa kanyang mga paraan ng pirata. Kasabay nito, lumapit si Lido kay Kajol at nakiusap na iwasang salakayin ang Gargantia.
Tumanggi si Kajol na ipinaliwanag na tungkulin nilang dalhin ang kaayusan sa planeta, at kung hindi sila makakasamang muli sa fleet, gagawin nilang pangalawang Avalon ang Earth. Nahihirapang makipagtalo si Lido, kaya tinanggap niya ang kanyang mga utos. Nang maglaon, nagsimulang gumawa ng ilang bagong armas si Penyo nang magpakita si Melty para kausapin siya. Pinagalitan siya ni Melty sa pag-arte niya na parang big shot tapos inabutan siya ng delivery na may hidden message. Samantala, si Lido ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa utopia na tinawag nilang Avalon at sa lahat ng oras na ginugol sa pakikipaglaban sa Hollows. Bigla niyang napansin ng isang Ardillian na nagpapaalala sa kanya ng alaga ni Ami at napagtanto niya kung gaano niya ito nami-miss. Kasabay nito, lumabas si Penyon upang salubungin si Flange na nagsabi sa kanya na ang mga miyembro ng fleet ay medyo sinapian. Tinatanong ni Flange kung papayagan ni Penyon na mangyari ang parehong bagay sa kanilang fleet. Kaya sinabi sa kanya ni Penyon ang tungkol sa plano ni Rockage na mag-alsa. Gayunpaman, malamang na hindi papayag si Lido na ibigay si Chamber sa ilang mga tao. Samantala, naranasan ni Lido ang pag-ulan sa pangalawang pagkakataon at naalala niya kung paano nagsuporta sa isa't isa ang fleet ng Gargantia. Biglang tumakbo ang Squirrel, kaya hinabol ito ni Lido hanggang sa mapansin niya ang Cudgel fleet na nagsasagawa ng word ceremony. Tinanong ni Lido si Chamber kung ano ang nangyayari, ngunit walang nakitang kakaiba si Chamber. Pagkatapos, isang grupo ng mga mukhang may sakit na mga babae at lalaki ang inilabas na nakasuot ng malalapad na damit, habang ang mga guardrail ay binaba. Inihayag ng priestess na ang mga matatapang na kaluluwang ito ay ibibigay ang kanilang buhay para sa kapakanan ng iba. Nang makita ni Lido ang isang batang lalaki sa kanila, naalala nito ang kanyang nakababatang kapatid at si Bevel, ngunit pinigilan siya ng mga tao na makialam. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay ibinagsak sa tubig hanggang sa kanilang kasawian, habang si Penyon at ang iba ay nakatayo sa takot. Sa wakas ay napagpasyahan ni Penyon na ang fleet na ito ay masama, kaya ipinaalam sa kanya ni Rockage na ang kanilang susunod na target ay ang Gargantia. Nang marinig ito, nagpasya si Penyon na tapos na ang kanyang partnership sa Cudgel Fleet. Kasabay nito, napagtanto ni Lido na pumunta lamang siya dito upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Matapos ang pag-iisip tungkol sa kanilang oras na magkasama, malinaw na kung ano ang dapat niyang gawin. Bumalik si Lido kay Chamber, na ipinaalam sa kanya ang kanyang mga utos na maghanda para sa labanan. Nang tanungin niya kung ano ang desisyon ni Lido, napagtanto ni Lido na hindi siya nakagawa ng tunay na desisyon sa kanyang buhay. Dito, tinanong niya si Chamber kung kaya niyang labanan ang Streaker Mecha, at dahil nasa labas sila ng Galactang Alliance, sinabi ni Chamber na posible ito. Narinig ito ni Penyon at binigyan siya ng pagsang-ayon na tango. Nang maglaon, ang fleet ay pumili ng daan-daang mechas para sa pagsalakay sa Gargantia. Dahil dito, naghahanda si Melty na lumipad na inaalala ang tagubili ni Lido na balaan ang Gargantia sa nalalapit na pagsalakay. Nang mapanood ni Lido si Melty na lumipad, sinabihan niya si Chamber na tumayo para sa labanan. Makalipas ang ilang oras, pinilit ni Melty na manatiling gising habang sa wakas ay nakita na niya ang Gargantia. Gayunpaman, siya ay nahimatay dahil sa pagod at nagsimulang mag-freefall, hanggang sa nagpakita si Ami at hinawakan siya. Si Melty ay halos hindi makapagbigay ng babala kay Ami tungkol sa pagsalakay bago muling mawalan ng malay. Sa kalaunan ay bumalik sila sa fleet, kung saan masaya si Melty na muling makasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nakipagpulong si Regit sa mga kapitan ng barko at nagplanong tumakas sa paparating na digmaan, hanggang sa pumasok si Ami at sinabi sa kanila na plano ni Lido na labanan ang Cudgel Fleet ng mag-isa. Tinanong niya kung talagang handa na silang tumakbo mula sa laban, kaya sinabi ni Dr. Ordem kay Regit na oras na nilang gamitin ang susi, ang ipinasa kay Regit, na magbubukas ng stairway to heaven. Samantala, ang Cudgel Fleet ay naghahanda para sa kanilang bagong krusada, habang ang Streaker Mecha ay nagpapakita at nagpapaalala sa kanila ng planong bumuo ng isang maluwalhating utopia. Sinabihan sila ni Cudgel na sundin lang siya habang inilalabas niya ang kanyang mga armas bilang isang malinaw na dahilan upang sumunod. Biglang sinira ni Lido ang sahig at lumipad upang salubungin siya. Humihingi ng paliwanag si Cudgel, kaya sinabi ni Lido sa kanya na ang Earth ay hindi katulad ng Galactang Alliance. Iginiit ni Cudgel na tungkulin nilang bigyang liwanag ang mga tao at nagpaputok ng unang pag-atake kay Lido, ngunit hindi tumama.
Nagsimulang mag-away ang dalawang mechas habang binabalaan ng priestess ang mga tao na panatilihin ang kanilang distansya. Si Chamber ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake ni Streaker habang ipinapadala ang ilan sa kanyang sarili upang kontrahin, ngunit tila hindi nila mapigilan ang Streaker mecha. Nagtataka si Lido kung gaano kalakas ang Streaker mecha. Iyon ay kapag ang Chamber ay nagmumungkahi na siya ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa isang panlabas na pinagmulan. Sa sandaling iyon, isang energy beam ang umatake sa Streaker mecha, at napansin ni Lido si Penyo na sinusubukang tumulong. Binalaan siya ni Lido na umatras, ngunit sinabihan siya ni Penyo na hayaan silang lumaban habang nakatayo ang iba niyang mga tauhan para tumulong. Inutusan ng priestess ang kanyang mga tauhan na pigilan sila, nang bigla silang makakita ng mga pagsabog na nagdiskonekta sa mga barko ni Flange mula sa fleet. Habang inutusan ni Flange ang kanyang mga tauhan na kunin ang kontrol sa pangunahing barko, nagsimulang lumipat ang mga mechas upang ihinto ang pag-aalsa. Ngunit bago sila lubusang lumubog, isang mas malaking mecha ang nagtulak sa kanila pabalik sa deck, at ito pala ay si Rockage. Nagagawa niyang maglabas ng maraming mechas ng sabay-sabay habang umaakyat ang kanyang mga tauhan para tumulong. Pinuri ni Rockage si Penyun dahil sa wakas ay kumikilos siya bilang isang alpha male, ngunit sinabi sa kanya ni Penyun na tumuon sa misyon at sinabing focus sa goal. Bumalik sa ere, binalaan ni Chamber si Lido na umatras at ituon ang atake sa cockpit, ngunit sinabi ni Lido na ayaw niyang tapusin ang buhay ni Cudgel. Pagkatapos ay sinunggaban ng Streaker mecha si Lido, dahilan para mawalan ito ng balanse. Nang makita ito ni Penyon, kinuha niya ang isa sa mga kanyan at pinaputok ito kay Streaker, na direktang tumama. Ginagamit ni Lido ang pagkakataong hawakan si Streaker at ihampes ito sa gilid ng barko sa pinakamataas na lakas. Kapag naipit si Streaker, tumalon si Lido mula sa kanyang cockpit at pilit na binuksan ang cockpit ni Streaker mecha. Gayunpaman, ang tanging nakikita niya ay ang bangkay ni Cudgel, habang ang isang kopya ng kanyang boses ay mula sa remote ng Streaker. Ang katawan ni Cudgel ay naagnas sa lugar habang nirrebot ng Streaker ang sistema nito at nakalaya. Sinalo ni Chamber si Lido sa pagkahulog, at magkasama silang tumitig sa walang buhay na cockpit ni Streaker. Iginiit ng Streaker na kahit na isang buhangin si Cudgel ngayon, ang kanyang mga aksyon ay naaayon sa kanyang mga direktiba. Sinasabi ng Streaker na hindi na siya isang individual na mobile na armas, ngunit ngayon ay ang sistema ng regulasyon ng misyonero para sa sangkatauhan. Kaya siya ay karaniwang isang Diyos ng robot. Tinawag ni Lido na walang katuturan ito habang itinuturo niya na nagtagumpay lamang siya sa paggawa ng mga alipin. Ngunit sinasabi ng Streaker na pinalaya niya ang mga tao mula sa pasanin ng paggawa ng mga desisyon. Agad na pumasok si Chamber para sabihin sa kanyang pinsan na mecha na sumusobra na siya sa langis ng makina. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga nilalang na umaalis sa paggawa ng desisyon ay hindi na maituturing na mga tao, na kinabibilangan ng mga miyembro ng kanyang lipunan. Iginiit pa rin ng Streaker na lahat, kasama sina Lido at Chamber, ay dapat maglingkod. Ngunit sinabi ni Chamber na pinaglilangkuran lamang niya ang kanyang piloto ng tao, hindi ang anumang koleksyon ng mga bolts na nagsasabing siya ay Diyos. Sinabi ni Chamber kay Lido na ang Streaker ay naging rogue at karaniwang pinahina ang punto ng kanilang pag-iral sa mga tao. Iminumungkahi niya na pangasiwaan nila ang kanyang pag-deactivate bilang prioridad, ang ibig sabihin ay tapusin siya. Masaya si Lido na marinig iyon, kaya lumukso siya sa cockpit at lumipad sila patungo sa labanan. Samantala, nagpapatuloy ang digmaan sa mga fleet, at sinabihan ni Rockage ang kanyang mga tauhan na manalo or masawi. Kasabay nito, pinayuhan siya ng mga tauhan ni Flange na umatras, ngunit iginiit ni Flange na pagkatapos na talikuran ang Gargantia, hindi na sila dapat mabaygo muli. Sa labas, ipinaalam sa kanya ng mga tauhan ni Penyo na sila ay nagpaputok ng kanilang huling shot, at ngayon ang lahat ng mga armas ay kailangang i-charge. Dahil dito, tinawag ni Penyo na walang silbi ang lahat ng kanyang mga tauhan at ipinipilit na gawin ang iba pa. Pagkatapos ay pina-radio niya si Rockage para mag-alis ng daan para sa kanyang mga tauhan at sinabihan silang umalis doon. Ang mga lalaki ay nagsimulang umiyak para sa kanyang kapakanan, ngunit tiniyak ni Penyon sa kanila na hindi na niya pababayaan ang mga kayamanang pinangarap nilang magkapatid. Dahil doon, malungkot na lumikas ang kanyang mga tauhan, habang si Penyon ay naghahanda na muling makasama ang kanyang kapatid. Samantala, patuloy na lumilipad ang Chamber at Streaker na parang mga langaw na may mga lightsaber.
Nagtataka si Lido kung paano magiging napakalakas ng streaker ng walang piloto, ngunit sinabi ni Chamber na dapat ay nasuri niya kung paano nagpiloto si Kajol at lumikha ng isang autopilot na programa. Ginagawa nitong halos 50% na mas maliksi kaysa kay Chamber. Sa puntong ito, naiinis si Lido sa sarili dahil sa walang pag-iisip na pagsunod sa mga utos hanggang sa puntong hindi niya masabi na nakikipag-usap pala siya sa mecha. Inutusan ni Lido si Chamber na paganahin ang Neuro Plus Power, ngunit binalaan siya ng Chamber na ang Neuromechanical Merge ay maaaring humantong sa kanyang kasawian. Sinabi ni Lido na wala siyang pakialam, ngunit tinanggihan siya ni Chamber ng access. Dito, ipinaliwanag ni Lido na ang streaker ay isang halimaw na nilikha ng sangkatauhan, na hindi napigilan ang pagkapuot sa isa't isa hanggang sa nawasak ang kanilang planeta. Dahil wala sa kanila ang kabilang sa Earth at hindi na makakabalik sa Alliance, walang ibang mahalaga kundi pigilan si Streaker. Pagkarinig nito, sumang-ayon si Chamber sa loika na ito at ina-activate ang Neuro Plus Power. Nakokonekta ang nervous system ni Lido sa lahat ng system ng Chamber, na nagpapataas ng kanyang output sa 100% sa loob ng halos 8 minuto. Dahil dito, sumugod si Lido at nataman si Streaker, ngunit bago siya makapagpatuloy, napansin niyang lumilipad si Ami patungo sa kanya. Samantala, si Regit, sa suporta ng lahat ng mga kapitan ng barko, ay tumungo sa lihim na sandata ng fleet. Habang hawak ni Regit ang susi, sinabi sa kanya ni Dr. Ordem na nagtataglay ito ng walang cap-Rs na kapangyarihan na maaaring magpadala ng target nito sa kabila ng horizon. Sinabi ni Regit na handa siyang tanggapin ang responsibilidad para sa kapangyarihang ito at mga puwang sa susi na nagpapagana sa system. Kasabay nito, sinabi ni Ami kay Lido na lahat sila ay nakikipaglaban sa kanyang panig at napagtanto niyang gusto niyang manatili sa kanya magpakailanman. Kaya nakikiusap siya na bumalik siya. Sa sandaling iyon, isang missile ang lumipad sa kanila at dumapo sa tubig, na nagdulot ng napakalaking shockwave. Sa malapit, ang radyo ng barko ay pabalik sa Gargantia upang ayusin ang kanilang mga coordinate at magpaputok ng isa pang pag-atake. Natanggap ng mga kapitan ang utos, at nagpaputok si Regit ng isa pang warhead na sumisira sa pangunahing barko ng fleet. Hindi makapaniwala si Penyon sa kanyang mga mata, ngunit kinilala ito ni Flange bilang ang Stairway to Heaven at tinamaan ng takot. Nang makita ni Streaker ang pinsala, natukoy niya na ang Gargantia ay isang mas malaking banta at pinuntahan ito upang sirain ito. Ngunit nagmamadali si Lido para pigilan siya. Samantala, sinisikap ng priestess na tiyakin sa kanyang mga tao na matatalo ni Kajol ang kalaban hanggang sa mapansin niya ang papalapit na mga reinforcement, at napagtanto nilang kailangan nilang isecure ang pasilidad gamit ang mga armas. Sa sandaling iyon, nagre-radio si Rockage kay Penyon at binabalaan siya ng papalapit na mga mech. Sinabi ni Penyon na inihahanda niya ang tore para pasabogan, ngunit sinabihan siya ni Rockage na huminto sa pagpapakitang gilas at pumunta sa observation deck. Ipinaliwanag niya na plano ng Gargantia na pasabugan ang pasilidad, kaya sinabihan niya si Penyon na tumalon at naabutan siya kasama ang kanyang mecha. Habang sila ay lumayo, ipinadala ni Regit ang huling missile sa pasilidad at pinasabog ito ng malakas na nagtatapos sa huling pag-asa ng priestess. Ang natitira na lang ay ang labanan kay Lido at Streaker. Ngunit ito ay umaabot na sa kritikal na punto. Tinanong ni Chamber si Lido kung handa siyang ialay ang kanyang buhay. Iniisip ni Lido si Ami at napagtanto niyang siya ang nagturo sa kanya kung paano mamuhay. Nais niyang marinig ang boses nito sa huling pagkakataon. Biglang inisip ni Chamber na hindi karapat-dapat si Lido na maging isang sundalo, at inalis siya sa kanyang tungkulin. Maingat niyang pinalabas si Lido mula sa cockpit at sinabihan siyang manatiling buhay at ituloy ang kaligayahan, habang si Chamber ay patuloy na humaharap kay Streaker mag-isa. Sinabi ni Streaker kay Chamber na siya ay hindi gumagana at binibigyan siya ng huling babala na mag-reboot. Bilang tugon, sinabihan siya ni Chamber na masawi at ginamit ang huling lakas nito para pasabugan silang dalawa. Ligtas na nakalapag si Lido sa dagat at umiiyak, habang pinagmamasdan ang mga ilaw mula sa pagsabog. Makalipas ang mga buwan, bumalik sa normal ang Gargantia at nakipagtulungan pa sa mga pirata. Si Regit ay patuloy na namumuno sa fleet, habang si Bevel ay naging isang guro ng arkeolohiya upang ang mga susunod na henerasyon ay matuto mula sa kasaysayan ng tao. Si Lido ay naging isang henyong explorer, na nakahanap ng higit pang mga nawawalang record sa ilalim ng tubig nang hindi nagdudulot ng mga problema sa whale squid.
Naghihintay si Ami na salubungin si Lido, at ang dalawa ay masayang lumakad na magkasama. At tungkol sa mga whale squid, namuhay din sila ng maligaya magpakailanman.